Ano yung mga first aid na kailangan tingin mo dapat majority ng mga tao alam? I think ang best na first aid na alam talaga dapat natin is CPR as much as possible. Siguro isang common sa bahay is anong gagawin sa sugat na nagdudugo. Yeah. Ang first aid kasi talaga sa sugat is tatakpan mo siya and apply pressure. Kunyari, nasugatan ka dito, lalagyan mo siya ng pressure. Tanong mo, kailan ka ba mag-aasawa? Yung mga ganun. Hindi ka ba mag-a-apply? Ang tagal mo ng graduate. I-pressure mo yung sugat. Hindi. Malinis na gasa, kahit damit, ganyan. Pressure lang, madiin, hanggat tumigil yung pagdurugo. Sa heart attack pa lang, ano yung mga pwede gawin? So kung nakakita kayo ng mga ganong pasyente na inaatake, nahihirapan huminga, pinagpapawisan ng malamig, ganyan, dalhin nyo agad sa Dalhin ospital. talaga. Pinakamalapit na ospital. Pagdating nyo sa ospital na ECG na, may laboratoryong nagawa na bigyan ng first aid, kahit papano, lumalaki yung tsansa ng pasyente kesa yung tiningnan kung mawawala, uminom ng ganito, sabi ng kapitbahay namin, ganyan. May napanood ako dati, pinisaan ng sili sa puwet. Yung mga ganito. Ano yan, inasal? Hindi yun para doon. Best talaga, dalhin nyo sa ospital. Walang first aid sa field na makakaayos sa atake sa puso. Si Doc Junji ay isang medical content creator, isang nurse, isang junior consultant as emergency medicine physician, at sa podcast na ito ay tutulungan niya tayo para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng emergency medicine. May mga ano ka ba? Experience ng mga supernatural? May na-experience yung groupmate ko noon, wards, na may nakita siyang batang may bola. Pumasok yung bata dun sa room, maya-maya nagtumigil yung heartbeat ng pasyente dun sa room na yun. Ako pres nung clerkship, nag-CR kasi ako. May nakita ako na lumulutang. Tapos nalaman ko hindi pala nagbuhos yung ng kubeta. Ay! Gago. Iba. Oo nga, nakakatakot nga yan. May mga specific ka bang patient or story ng isang pasyente na di mo malilimutan? Oo, pre. Lalo na nag-residency ako during COVID. Ang pinakamatindi kong na-experience, September 2021, Delta. Delta pa. Dalawang duty kasi 12 hours yung duty ko. Tapos 12 hours today, 12 hours tomorrow. Sa total na yon, na dalawang duty na yon, 24 hours, meron akong 16 patients na namatay. Emotionally heavy siya kasi kapag ka naandun ka, 16 na pamilya yung i-explainan mo, 16 na kamag-anak yung iiyak sa'yo, while also managing yung mga pasyente na buhay. Tapos parang ang bigat nun. So yan guys, welcome sa panibagong episode ng ating, wala pa akong title ng ano na to Doc Alvin Podcast na lang muna siguro. So yan, today, binasa ko po yung mga comments nyo and yung mga request nyo. So today, nag-imbita po tayo ng isang specialista sa tinatawag nating emergency medicine. Actually, friend ko rin po siya sa med school. So wag na natin patagalin. Kasama ko po ngayon si Doc Junji. Formal na formal. Formal na formal. Kaya naka-long sleeve. Hindi ko alam, t-shirt lang. Ako, naka-chinelas lang. Nakapapa. So, sige, pakilala ka. Ano bang ano mo? Hi guys, ako nga pala si Dr. Junji Arapan, isang emergency medicine junior consultant currently. And I finished my residency last year. So, Bago lang, no? Yeah, kakatapos ko lang. And currently a junior consultant at a public hospital sa Pasay. So, yan. Bilang EM, Emergency Medicine Physician, siguro may mga tanong yung mga patients na nanonood or yung mga audience natin. Ano ba yung mga tinatawag nating urgent care? Or yung mga, sino ba yung mga dapat pumunta talaga sa emergency room? Ito yung kadalasang nagiging reklamo sometimes sa mga pasyente pag pupunta sila sa ER. Hindi kami tinanggap sa ER, ganyan. Kasi sometimes, yung mga sakit nila is pang clinic. Ang tingin kasi ng tao minsan sa ER is, pupunta ako dyan para ma-check up, ganon. May doktor dyan palagi. But then, ang ER kasi is for emergency, mga life-threatening na sakit na. Medyo vague kasi siya. So, kunyari, sinabi mong lagnat. Lagnat, pwede kang mag-clinic lang dyan. 1 day, 2 days na lagnat, 3 days. Pwede mong dalhin yan sa clinic. Pero yung lagnat na dinudugo na yung ilong mo, lagnat na nanghihina na yung pasyente mo, hindi na makakain ng maayos, ganyan. Pang ER na yun. Pwede na yun. Oo. Pagka, halimbawa, sinabi mong masakit yung tiyan mo. Masakit yung tiyan mo, 1 day, 2 days. Pwede yan ng clinic. Pero yung sakit ng tiyan na hindi ka makadumi ng ilang araw na, sakit ng tiyan na nagsusuka ka ng iba't ibang kulay na or dugo na yung sinusuka mo or iba na yung kulay ng dumi mo, pang ER na yon. So, hindi mo, mahirap kasing Wala siyang magsabi. specific Walang na, specific na pag ito, ER, pag ito, So, clinic. Tingin ko dyan papasok yung role ng mga doctors, ng mga specialists. Kaya Yes. talagang sila yung magde-decide kung talagang
May naalala ko dyan, ewan ko, ayoko na pangalanan. Pero isang social media personality na Okay, Rizabel. medyo similar ang nangyari. So, nagpunta siya sa ER, tapos napansin ng mga tao, hindi naman po yan emergency case, blah, 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 blah. So, pag may mga ganun ba, anong mga diskarte nyo dun sa... Well, sa ER kasi, medyo gumawa din ako ng content tungkol dito eh. Tapos, ang dami kong nakikitang comment na bakit tinanggap. yan. Kasi sa totoo lang, di ba sa ER naman, as much as possible, hindi ka magtatanggi ng pasyente. Totoo. Kasi even if sa tingin namin as doctors, as health professionals, tingin namin hindi naman yan emergency. But if the patient feels something na kakaiba, na feeling niya emergency yun, tatanggapin namin yan. Magra-run kami ng test or sometimes, sige, tingnan na lang natin yung kahit basic lang ba, kahit pa sabihin niyang, Dok, parang mabilis yung tibok ng puso Hindi mo ko. kasi Tapos, pwede disregard yun hindi mo pwedeng tanggihan yun. Tapos, what if may mangyari? Oo. Hindi mo tinanggap, kasalanan mo na yun. Ba't hindi mo tinanggap? Ganyan. So, ikaw bilang doktor, tanggapin mo, tapos magra-run ka na, like basic test, pa-ECG mo, ganyan. Kapag ka okay yung ECG, ma'am, okay naman yung ECG mo eh. Pwede yan, follow up ka sa clinics, ganyan. So, yung kay social media personality, so, Baka ganun ang nangyari. Ganon. Naiintindihan ko kung bakit siya tinanggap. Kasi walang magiging panalo yung doktor eh. Tsaka yung hospital. Hindi nila tanggapin, ibabash sila sa social media. Punta ako ng ER, hindi ako tinanggap. Ganyan. Tinanggap mo, binash pa rin sila sa social talagang media. may So, masasabi. ang ano na lang dito is siguro paliwanag na lang, di ba? Paliwanag na lang na, hindi mo kasi talaga pwedeng sabihin na magtatanggi ka eh. Hindi mo rin masasabi na, hindi yan, 100% hindi yan emergency. Paano mo nasabi? Yung meme. Paano mo nasabi? Hindi ka pa nga nagra-run ng kahit anong test. Ang galing mo naman. So, yun, tanggap na lang namin. Tas, I think nag-post din yun eh, yung personality ng explanation niya na parang meron nga siyang nararamdaman na something na kailangan makita rin ng mga doktor. mga doktor. So yun, after nun, naliwanagan na rin yung mga tao. Kasi yung isa, ang ano rin naman niya, yung unang post niya kasi, iba yung sinasabi niya dun sa may explanation. consistency Tapos parang, yung story. okay, sige. Okay. Sige. Sige. Total, pinag-uusapan natin yung mga emergency cases. No? Ano ba yung mga, sabihin nating red flag na mga sintomas ng mga pasyenteng kailangan na talaga ng mabilisang treatment? Okay, so isa dyan, very common, sumasakit yung dibdib nila. Lalo na kung meron kang history ng high blood, diabetes, ganyan. Masakit yung dibdib, hindi makahinga. Yan, ER yan. Mga senyales ng stroke, yung fast na tinatawag, di ba? Yung facial asymmetry, yung bumabagsak yung kalahati ng muka. Sometimes bulul-bulul yung salita ng pasyente or parang bumabaliko yung dila. Yun yung kadalasang term ng Pinoy. Tapos, yung kalahati ng katawan nila, hindi galaw, nanghihina, namamanhead, yan, pang ER na yan. Mga blood pressure na sobrang taas, 200, 180, ganyan, mga pang ER na yan. Tapos, syempre, pagka dumudugo, may kahit anong dumudugo na hindi tumitigil for 5 minutes or something, or even less, kung sobrang lakas talaga ng pagdurugo. Halimbawa, nahiwa ka somewhere, tapos tuloy-tuloy talaga, kahit anong gawin mo. Kahit takpan mong ganyan, pag tinanggal mo, dudugo pa rin, ER na yan. Oo. Tapos, seizures, mga, kinukumbulsyon. Nakita ko yung ginawa mong video dun sa bata na nag-seizure? Oo, yung bigla na siya nanigas na gano'n. Yun, dapat yun, dadalhin na agad sa ER. Kasi madaming pwedeng dahilan ng seizure eh. Ang isang thing na kailangan mong gawin agad sa seizure is mapatigil yung seizure. Kasi kapag ka nagsi-seizure ang isang tao, yung oxygen delivery sa utak nila na hindi maganda at that point. So, kailangan mo mapastop talaga yung seizure na yun. Sa video ba, may pwedeng gawin yung mga tao doon, naghihintay pa lang ng rescue? Wala na eh. Kasi kapag ka nag-seizure, ideally sa bahay, gagawin mo lahat para hindi mag-seizure. Kung ikaw ay nakakita na nag-seizure, ang best na lang na magagawa mo is protektahan yung tao. Kasi minsan may mga kagaya ng bata, di ba nakaupo siya, dahan-dahan siyang natumba. Maswerte siya na may mga tao na naging dahan-dahan yung pagbagsak niya. Kasi kung hindi, halimbawa nag-iisa siya doon, tapos nahulog siyang pa forward, ganun. Humampas yung ulo. Ngayon, dalawa na yung problema niya. Nag-seizure na siya, tapos humampas yung ulo. Tsaka minsan may mga nagsi-seizure na yung kamay, gumaganyan, may mga tinatamaan. So, ang ano namin dyan, pagka nakakita kayo na nagsi-seizure, saluhin nyo, iwasan, pigilan yung matumba or bumagsak. Yung mga chronic na nagsi-seizure na, pre, alam na nila yan na nararamdaman kasi yan eh, pagka magsi-seizure. Yung parang aura na tinatawag. Uupo na yan mga yan. Uupo na yan sa isang safe na lugar para pagka nag-seizure sila, gano'n na lang. Tapos magigising na lang sila, nandun na sila. So,
So, yun yung mga tips namin. At saka pala, kapag ka nakakita kayo na nagsi-seizure, the best thing that you can do is i-monitor nyo obserbahan nyo yung seizure. Gaano katagal? Gaano katagal siyang nanginginig na ganon? Anong itsura ng mata niya? Parehong kamay ba? Parehong legs yung nagsi-seizure? O kasi may mga seizure na kalahating katawan lang, may mga seizure na buong katawan nila nanginginig. Para pagdating ng doktor, pagkadala niya sa ospital, madi-describe nyo. Alam yung isasagot sa doktor. Yung seizure po, parang mga 30 seconds, ganun, tapos tumigil na siya, pero tulog siya after. Yung mata po niya nakatirik na ganun habang nagsi-seizure. Kasi yung mga maliliit na bagay na yon, malaki yung namin doon. Malaki yung help na nagagawa nun sa diagnosis ng pasyente. Very important pala, no? So, Very important yun. So, protektahan na lang yung ulo or baka magkaroon ng injury and observe Observe yung patient. So, doon sa mga nabanggit mo, Doc, leading chest pain, difficulty ng paghinga, lahat ng yun talaga sila. Walang, kunyari, nahihirapan lang huminga, pero nawawala naman, parang, kunyari, after several days. Kapag nahihirapan huminga na nagkakaroon, bumabalik, and merong mga time na medyo mahaba yung time na umu-okay ka pa, I think pwede mo pa yan dalhin sa mga clinic. Kunyari, kadalasan yan sa mga may asthma. Yung nahihirapan sila huminga, tapos pagka nagpausok sila or umu-okay sila. kadalasan umu-okay sila, pero saglit lang, mahirapan na ulit sila huminga. Pagka mga ganun, pwede mong dalhin yan sa clinic. Pero yung kahit nagpapausok na sila, parang 5 minutes lang, ayan na naman, hirap na huminga, wala na halos nagiging epekto. ER na yun. Talaga. Ano yung mga first aid na kailangan tingin mo dapat majority ng mga tao alam? I think ang best na first aid na alam talaga dapat natin is CPR as much as possible. Kasi ang CPR, kapag ka na-start mo yan agad-agad, mas lumalaki yung chance na mabuhay ulit yung pasyente or tumibok ulit yung puso niya. So, for example, nasa bahay kayo or something, tas na ay wala nang tibok ng puso. Pagka na-startan mo yung CPR na yun, kahit hands-only CPR, kahit hindi yung bubugahan mo ng bibig, mas malaki yung chance na mabuhay siya kaysa yung hahayaan mo. Oo, kasi sometimes, naaano ng tao na, saglit lang po, nasa ospital na kami. Pero sabi ko, anong oras nyo po siya huling nakita na tumitibok pa yung puso, nakakausap nyo pa siya? Sasabihin, 1 hour ago. Tapos, kailan po kayo tumawag ng ambulansya? Pagka, nung makita po namin na gano'n na, tumawag na agad kami ng ambulansya. Anong oras dumating yung ambulansya? Kunyari, 1 o'clock nila huling nakausap. Anong oras dumating yung ambulansya? Saglit lang, 1:30. O di dun sa 1 o'clock to 1:30, 30 minutes lang hindi tumitibok yung puso. Tapos from 1:30, gaano katagal kayo bago? Saglit lang po, 15 minutes. Sa total, 45 minutes na yon, di ba? So, hindi na siya saglit. Hindi na siya saglit. Sa kanila, saglit lang pa. yon kasi kinakabahan sila eh. So, naiintindihan naman namin yun as doctors. Pero yung pagdating na ang hirap ipaliwanag sometimes pagdating sa ER na ang pinipilit nila sa'yo, saglit lang yung pangyayari. But then, if i-compute mo sa kanila, in total po, nasa mga 1 oras na siyang patay. So, kahit ma-CPR natin siya, mababa na yung chance na maibabalik natin. Unlike if marunong sila na mag-CPR, at least ma-startan nila sa bahay. Pagdating sa ER, matutuloy namin yung CPR. Kasi ang daming nagiging ganong case na na-startan ng CPR pagdating sa ospital. Nabubuhay Base talaga sa mga namin. case mo talaga. Sa nakikita ko. Na-startan or nakita ng mga EMS, ng mga emergency personnel na compression nila pagdating sa ER, pagkabit namin ng cardiac monitor, hindi siya asystole. Fibrillation lang siya. Nanginginig na yung puso. So, konting na lang namin, tumibok na ulit. No, may mga nabuhay talaga kaming ganun. At saka, siguro isang common sa bahay is anong gagawin sa sugat na nagdudugo. Yeah. Kapag yung tuloy-tuloy, ang first aid kasi talaga sa sugat is tatakpan mo siya and apply pressure. Kunyari, nasugatan ka dito, lalagyan mo siya ng pressure, tanongin mo, kailan ka ba mag-aasawa? Yung mga ganun. Kailan ba magkakaroon ng trabaho? Hindi ka ba mag-a-apply? Ganyan. Ang tagal mo ng graduate. I-pressure mo yung sugat. Hindi. Malinis na gasa, kahit damit, ganyan. Pressure lang. Madiin. Sobrang diin na hanggat tumigil yung pagdurugo. Tapos pwede mo i-check every few minutes, titingnan mo, pag tinanggal ko ba, dumudugo pa. Pagka hindi na, ibig sabihin okay na yun. Kapag tuloy-tuloy pa rin yung pagdurugo, that's the time na maganda, dalhin mo na sa ospital kasi baka kailangan tahiin na yung sugat or baka may tinamaan na blood vessel na malaki. Kaya tuloy-tuloy yung pagdurugo. Kaya tuloy-tuloy yung pagdurugo. So, CPR, tapos yung apply ng pressure, sa sugat. tanungin kung Tanungin kung kailan magtatrabaho, mga ganyan. may pangatlo ka pa bang mabibigay na? Kumbaga, para sa'yo required. Kunyari na aksidente. Na aksidente. Nabanggal ang sasakyan, may mga taong nakakita. Ano yung mga pwede nila
gawin? Kadalasan Walang motor malay. Kadalasan motor Ang best na gagawin nyo kapag nakakita kayo ng aksidente na ganun, huwag nyong gagalawin. Especially the head and the neck area. Kasi baka may bali yan na kapag ginalaw mo, lalong magka-problema. Kasi ang dami niyan na natumba, walang malay, hinahatak ng O yung mga tao. misconception yun. O kaya medyo ginagalaw talaga Ginagalaw yung Ginigising, ulo, ginigising, hinahampas, ganyan. Hayaan nyo lang po siya as much as possible. Let the professionals deal with it. Yung mga trained talaga ng mga emergency technicians, ganyan. I think the best thing that you can do is call for help. Yun na lang. Tumawag kayo sa mga emergency hotlines or at least kunyari nasa gitna ng kalsada, kung hanap kayo ng traffic enforcer na makakapagpalihis ng traffic kasi baka may masagasaan pa ulit, Yun di na ba? lang yung gawin. No? At saka also you have to keep yourself safe din Kunyari sa gitna ng kalsada, tumakbo ka, nabangga ka rin. Ngayon, dalawa na kayong problema, di ba? So, rules of triage, di ba? Make sure na the scene is safe muna bago ka tumulong. Sa heart attack pa lang, hindi pa natin ano yung mga pwede gawin? Kunyari, may magulang siya, yung pasyente, tingin niya sumasakit yung dibdib. Dibdib. Okay. I think simulan muna natin sa signs ng heart attack, no? Most common sign ng heart attack is pagsakit ng dibdib. Pwede yan na mabigat yung dibdib, pwedeng parang madiin, ganyan, may nakadagan sa dibdib nila. Sometimes, umaabot yan sa balikat. Masakit yung dibdib ko, dok, tapos pati ito, masakit din, tapos minsan buong kamay. Sometimes, kahit hindi lang kaliwa, minsan pati kanan. And umaabot din dito minsan sa leeg. Sometimes, inaatake sila sa puso, ang masakit sa kanila, panga. Nagkaroon na ng mga ganong case. Kala nilang ngipin. Kala nila ngipin, oo. Meron akong senior consultant. Meron consultant dati si Sir Andre. Sir Andre, kwento niya sa akin. Cardio siya. Cardio siya. Oo, may pasyente daw siya nagpa-check up sa kanya after niya magpa-dentist. Kasi nung nasa dentist siya, nagpa-dentist siya kasi masakit yung ngipin niya. Tapos sabi nung dentist, parang okay naman yung normal. ngipin mo, pero sumasakit pa rin. Parang nasakto lang na araw ng check up niya sa cardio. Buti na lang, no? Oo. Pagdating niya sa kay Sir Andre, pina-check ni Sir, positive nga. Yun, na-atake pala siya sa puso. Tapos ang symptom niya, sakit ng jaw pain. So, yun yung isa sa mga symptoms ng heart attack. Isa pa, kadalasan to sa matanda namin nakikita, hindi dibdib yung sumasakit sa kanila. Chan. Oo, dito sa may sikmura. Feeling nila sinisikmura sila. Oo, tapos pag check namin sa ECG, inaatake siya sa puso. Yun. So, kung nakakita kayo ng mga ganong pasyente na inaatake, nahihirapan huminga, pinagpapawisan ng malamig, ganyan, dalhin nyo agad sa ospital. Pinakamalapit na ospital. Kasi kahit papaano mabigyan sila ng first aid, yung medications, yung bibigyan niya ng aspirin, sometimes clopidogrel, or depende. Tapos may mga itinuturo kami para matulungan na lumabnaw yung dugo para kahit papaano makaabot dun sa area ng puso na inaatake. Pero ang best talaga dyan is yung tinatawag natin na angioplasty. Angiogram and angioplasty. Ang medyo sad lang dito sa atin, hindi madaming ospital yung may available nun kasi ang angioplasty ay hindi siya gamot 'di ba? Isang procedure siya So may mga makinang kailangan gawin, yung cath lab na tinatawag. Tsaka specialized na doktor. So sometimes pagka dinala mo sa ospital tas medyo maliit na ospital, hindi available yon, ita-transfer kayo. Pero at least, pagdating nyo sa ospital na ECG na, may laboratoryong nagawa na bigyan ng first aid, kahit papano, medyo mas lumalaki yung chance ng pasyente kesa yung hinintay lang, ganyan, walang ginawa, tiningnan kung mawawala, uminom ng ganito, sabi nung kapitbahay namin, ganyan. Ano nga yun, yung may napanood ako dati, pinisaan ng sili sa puwet. Yung mga ganun. Yung ayaw na bumalik ng Pilipinas. Yung babae? Yung babae. Para sa heart attack? Oo, parang doon ko nakita yun Kakalmoranas ako nun. Oo. Oo. Ano yan? Inasal? Ibisawa ng sili sa puwet. Hindi mo gumagana yun. Ihawin mo na. May ano ka na. May isaw ka na. Hindi yun para doon. So, best talaga, dali nyo sa ospital. Walang first aid sa field na makakaayos sa atake sa puso. Ang talaga, ma-hospital sila para ma-check ng doktor. Pag-stroke, same ba yan? Pag-stroke, may mga pwede ba gawin? may isang bagay na magagawa sila na very important for us emergency doctors and also sa mga neurologists. Alamin nyo kung anong oras nag-start. Kasi pagka alam nyo kung anong oras eksakto nag-start yung symptoms
symptoms niya. Pagdating nila sa ospital, tapos yung stroke nila is infarct, yung tinatawag natin, may bumara sa ugat, sa utak. Pagka infarct, may certain na gamot na nabibigay doon para mawala yung bara. Pero may time lang yon, may time limit lang yon. Pagka kasi hindi natin sure kung anong time nag-start, sometimes hindi siya binibigay. Kasi contraindicated na siya and malaki na yung risk na magkaroon siya ng side effect compared dun sa benefit niya. Take note Kung anong oras. Kasi may gamot pala na binibigay para Para pag hindi mawala pala sure, hindi na yun binibigay. Depende kung gaano sila hindi sure. Kasi sometimes, kailan po ito nagsimula? Ay, hindi po namin alam, walang nakakita. Oo. Yung mga ganun. Pagka yung mga hindi sure na medyo may konting time na pwede, like halimbawa, huli namin siya nakita 1 o'clock, 2 o'clock nagre-reklamo na siya ng ganun. Tapos medyo pasok naman sa time. May mga certain times na nagbibigay pa rin kami pagka feeling namin malaki yung chance na umayos yun. Case-to-case basis. Case-to-case basis pa rin siya. Pero malaking tulong kung alam namin kung anong oras nag-start. Sige, pre, balikan natin yung CPR siguro. Ano ba yung proper way ng pagsi-CPR? Okay, proper way ng pagsi-CPR. Iba-iba yan kada age. Pero for adults na lang para mas tayo. Ipapatong nyo yung dominant hand nyo na nakaganyan and then your non-dominant hand dun sa taas. And then itong heel nung kamay, ito. Yung Matigas na buto. Yan yung nakapatong dito sa, mapapansin nyo may parang flat na buto dito sa sa chest nyo. Nakapatong yan na ganyan. Tapos ipupush down nyo siya, tapos malalim na push talaga. It's around 2 inches or more. Lalim niya. Oo, yung lalim. Pero parang 1 to 2 inches nga. Ipupush down nyo siya ng malalim talaga para, kasi basically when you do your CPR, ikaw yung nagpa-pump nung heart niya galing sa outside. Kasi yung heart niya mismo ay hindi nagpa-pump, okay? So, kung mapapansin nyo, pag nagsisimula kayo mag-CPR, medyo mahirap. Tapos habang tumatagal, parang lumalambot yung chest nila. Kasi nagkakabali-bali talaga yung buto. Okay lang yan. Oo, okay na yun. Kasi, well, kung ang pagpipilian mo kasi pre is mamamatay yung pasyente over basag na rib. Piliin mo ng basag na ribs, di ba? At least kahit papaano nabuhay yung pasyente. And also, pagka basag kasi yung ribs, magagawan mo ng paraan yun kesa mamatay siya, di ba? Tingin ko yun yung baka matakot yung mga tao kasi kapag sabi ni Doc Junji, laliman ko pa. Kaso may naririnig akong crack, nagka-crack. May nagka-crack talaga. So, baka yun yung takot nila na hindi nila ituloy. So, sabi mo nga, okay lang naman para matulungan yung puso na mag-pump. Ang dyan, yung make sure na wala talagang tibok ng puso. Dapat. Oo. Kasi baka naman... Oo, kasi may nakita rin akong video sa social media. Sini-CPR niya pero gumagalaw yung pasyente sa basketball court Parang ganun. So, isang way na para malaman mo kung tumitibok yung puso nila is yung dito. Yung carotid pulse or carotid pulse. Kakapain niyo siya. Mas maganda dito, pre. Kasi mas malakas dito. And for the lay person, mas madali siya kapain. Kung nasa bahay kayo, the best way to know kung asan yung carotid pulse is to try it on your own. Try niyo sa sarili niyo. Kapakapain niyo dyan, mararamdaman niyo naman dyan na tumitibok kayo. Of course, kailangan hindi kayo nagsasalita. Kasi kapag alam mo kung saan hahanapin sa'yo at kung ano yung hahanapin, mas madali mong mahahanap yun sa pasyente potentially. Tapos, ang isang lang dyan, ang isang winawarn lang namin, huwag kayo mag-check ng carotid pulse na sabay. Oo. Kasi, mawawalan kayo ng malay kapag sumara yung yung blood vessels nyo dito. Nag-contact yata kasi yun, no? Oo, pagka naipit mong ganyan. Oo. Pagka naipit mong ganyan, bigla ka na mawawalan ng malay. Kasi ganyan yung nangyayari sa UFC. Ay, yung sa ginaganon. Yung rear naked choke, di ba? Kaya siya V na ganun. Para siyang ganun dito. Nakaipit pala dito. Tapos iipitin niya yung blood vessel mo hanggang mawalan ng malay. So, huwag kayo mag-check ng sabay. Dapat isa lang. Kung kaliwa lang. Kung kanan lang. Pre, sa mga nabubulunan, ano yung mga pwedeng first aid? Okay. Pagka nag-choke, atras kang konti. O kaya pag nag-choke, isip ko muna ng mga litanya mo. Yun. Flip top. Flip top. Hindi wala na Joke na This real name is Clarence So, seryoso. Pag nag-choke, I think, una is hampasin mo muna yung likod kung kaya. But then, ang first aid talaga is yung Heimlich maneuver na tinatawag. So, yung kamay is nakaganon, parang nakatusok yung thumb mo nyo. Yun yung sa dominant hand. And then, nakaganyan. Tapos, yayakap kayo from the back na walang mali siya. Tapos,
Ito, naandito siya sa may ilalim ng buto. Yung Kapain niya- buto kanina sa CPR. Sa CPR. Yung buto kanina sa ilalim nun, dun sa malambot na parte ng tiyan. Naka-ganon siya. Para siyang naka-hammer. Hindi naka-ganon, naka-ganyan. Imbis na paganon, paganon. So ito yung pang-pressure mo. Oo, yan yung nakatulak na ganyan. And then, ang paghatak ay parang pa-letter J, pag ganon. Kasi gusto mong umangat di ba? So, pag ganon siya, coming from the back. Oo. Tapos, uulit-ulitin mo yon hanggang sa Mailuwa mailuwa ng niya. pasyente. Medyo masakit lang yata. Masakit yun sa pasyente, kesa hindi siya makahinga. Ganun sa ER parang kesa mas worse, Mamili ka. eto na lang. Oo, kahit papano at least nabuhay ka. So yung pressure, no? Para mailabas. Para mailabas mo siya, hahatakin mo. Tapos bigla, hindi siya dahan-dahan na gaganunin mo siya. Basically, parang, di ba pagka sinuntok ka sa tiyan, yung parang ginanon ka, parang ganon. Pero, syempre, medyo mas medical na way. Medyo mas professional. Mas professional. Presensyokin lang kita sa chan. Ay, hindi ka ba makahinga? Nakakahinga ka na ngayon. Batang tunduan. So, choking. Kasi nangyayari kasi dyan, yung pagkain, pupunta sa daluyan ng hangin. Yes. Instead na sa esophagus or sa daluyan ng Sa pagkain. esophagus. Ito pre, esophagus. Ito pre, maganda rin. Sa mga nalulunod. Nangyari, naisalba na. First thing that you have to do is, yun nga, una, isalba nyo muna. Wala kayong magagawa hanggat nasa tubig yan So, ilabas nyo sa pool or sa, lalo na magsa-summer ngayon. Dami mag-beach Oo. yan. Ilabas nyo sa pool. Tapos, kapag nasa nasa lupa na, start na ng CPR. CPR pa rin. talaga. Oo, kasi at that point, ibig sabihin, nakatigil na yung puso niya Kasi sobrang dami ng tubig na pumasok sa tiyan niya, nasa baga na, wala nang hangin na pumapasok. So, CPR, and then kung marunong kayo magbigay ng air during CPR or kung willing kayo magbigay ng air during CPR, pwede naman, tatakpan niyo yung ilong, tapos isasara niyo yung bibig niya sa bibig niyo. Tapos magpupush kayo ng hangin. Medyo ititilt niyo yung ulo niya na medyo nakatingala. Para ma-stretch yun. Para ma-straight yung daanan ng hangin, para pagbuga mo ng hangin, diretso sa baga. Oo. Pero mas importante yung CPR. Kung sakali, kunyari, minsan kasi isa sa mga things na pumipigil sa tao na mag-CPR is yung takot nila na mag-mouth to mouth. Kasi sometimes kadiri, di ba? Kunyari, hindi mo kilala. Oo, tapos or baka makasuhan ka pa na sexual harassment or something ganyan. Pwede na wag kang magbigay ng hangin. Pwede kang wag mag-mouth to mouth. Basta mag-start ka ng CPR. And then pagka-save nyo CPR, dalhin sa ospital agad. Habang naghihintay ng ambulansya, nagsi-CPR, paglagay sa ambulansya, CPR tuloy sa ambulansya para pagdating sa ospital, pwede mong sabihin, nag-start po kami ng CPR, 5 minutes na po kami nagsi-CPR dun sa pasyente. So, as oras pa rin talaga. Oras din, oo. Mahalaga talaga yung oras. Kasi malaki yung nagagawa ng oras. Kasi may certain amount of time lang na kayang mabuhay ng tao na walang tibok ang puso. Pagka lumagpas ka doon, kahit mag-CPR ka, wala na rin. And mahihirapan lang yung pasyente. So, kagaya na sabi mo kanina, di ba, nakakatakot pag malalim yung CPR. Sometimes yun yung pinapakita namin dun sa mga kamag-anak. Kasi sa ER, madami namamatay, di ba? Papakita namin, kunyari, pasyente niya, 90, 80 years old na. Tapos sabihin namin, ma'am, gusto niyo pa bang mag-CPR kami? Kasi mahihirapan yung pasyente, payat na, magbabasag kami ng ribs. Tapos pagka nabuhay natin, hindi rin naman na ganun kaganda yung chances, yung outcome ng pasyente. Gusto niyo pa rin ba? Sometimes, may mga relatives na sasabihin sa'yo, Dok, wag na lang po. Tanggap na po namin. Merong mga iba na, hindi po gawin niyo po lahat. Tapos, sige po ha, gagawin namin. Tapos pagka nakita na nilang ginagawa namin, naawa sila. Tapos sabihin namin, ma'am, hindi kami pwedeng tumigil hanggat hindi niyo kami sinasabihan na tama na. Doon nagkakaroon minsan ng ayaw nila masisi ng kamag-anak nila, ayaw nilang masabi na hindi nila ginawa lahat, ganun. Sometimes sinasabi ko na lang sa kanila, ma'am or sir, walang tama at mali sa gagawin mong choice. Kapag sinabi mong itigil na,
Naaawa ka dun sa pasyente kasi nagkakabali-bali yung ribs namin sa pag-CPR, nahihirapan na siya, tinubuhan na namin, ganyan, hindi naman siya bumabalik. Kung ayaw mo na, tigil natin, tama yun. Kung gusto mong ituloy pa, ilalaban mo siya hanggang dun sa full dose ng mga gamot natin, tama rin yun. So, wala kang maling magagawa Tama at dito. mali Oo. na sagot. Wala kang, hindi ka nila masisisi. Kasi sometimes, ano yan eh, minsan, ang problema na sa Pilipinas kasi as a very family-oriented, kunyari isang anak lang yung kasama, tatanong ko po sa mga kapatid ko, di ba? Konsultahan na nila. Kapatid niya, 5, 6, ganun, bago mo matawagan lahat. Tapos syempre, lahat papaliwanagan mo pa. Bago nila mapag-usapan yon, sometimes yung pasyente, hindi na maganda yung lagay. Ayaw naman natin na though may power ka as an emergency medicine doctor to overpower them na, sige, tutubuhan ko na to, ang tagal niya magdesisyon, kawawa yung pasyente. Bilang respeto na lang din, kasi nanay nila yon, tatay nila yon, kamag-anak nila yon, tapos tutubuhan mong ganon, di ba? So, inaano namin, hinihintay namin as much as we can. Pero sometimes, yung tagal ng pagdedesisyon ng mga kamag-anak, yung nagiging hindrance sa paggaling ng pasyente. Tsaka, alam mo pre, ang isang malaking nakakatulong sa ganyan, kapag yung may sakit mismo, may desisyon siya. Pagka siya yung may desisyon, walang kontra yung mga kamag-anak. Yung tinatawag natin na advance directives. Advance directives. Oo, kunyari, halimbawa, alam niyang hindi maganda yung lagay niya, or kahit pa, actually, dapat lahat ng tao may advance directives Maganda yung pag-usapan. Oo. Ano ba ibig sabihin ng advance directives? Ang advance directives is kung ano yung gusto mong gawin sa'yo kung sakaling a certain thing happens. Kunyari, kung dumating sa punto na tumigil yung puso ko, ayoko nang i-CPR ako, tapos pipirmahan niya yun. That's an advance directive. That's a DNR. Okay? So, pagdating sa ospital, tapos Legal paper legal paper yun na yung pasyente mismo, nung nasa katinuan siya ng pag-iisip, sinabi na niya na ayaw na niyang tubuhan. Pwede mong ipakita yun. And kami, as doctors, hindi namin pwedeng i-CPR yung pasyente. Kasi may papel siya eh. Legally, hindi namin siya pwede i-CPR kasi nagdesisyon siya eh. Katawan niya yun, ayaw niya. Nagkakaproblema kasi sometimes yung mga anak ayaw mag-let go na, Dok, CPR niyo pa rin, ma'am. Yung pasyente niyo na po, yung nanay niyo na, yung tatay niyo na, yung nagsabi na ayaw niya. Hindi niyo ba siya susundin? At least ngayon, legally, covered kami. Na, safe. kasi, ikaw ba pre, kung halimbawa mag-decision ka, tapos biglang i-overpower ka ng kung sino, di ba? Medyo magagalit ka. Kaya ka nga nagsulat na ng ganon. Yun yung advance directives. Dapat lahat ng tao, as much as possible, may advance directives. Para siyang last will and testament. Kasi iniisip ng tao, wala naman ako masyadong gamit, wala naman akong ano. Hindi yun eh. Yung pagka nasa ospital ka na, anong gusto mong gagawin sa'yo? Kahit pa yung ano lang eh, sino yung magdidesisyon para sa'yo? Kasi may mga times na ang nagdidesisyon para dun sa pasyente, yung nanay. Tapos yung anak, iba yung pasyente ang nagdidesisyon sa kanya, yung asawa niya. Yung anak, kontra dun sa desisyon ng ano niya, ng parent niya. Kunyari, minsan stepfather, stepmother, or kahit pa magkadugo sila mismo. Minsan hindi. So, as an advance directive, ikaw mismo magsasabi na ang medical proxy ko is yung asawa ko. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Na kung anong maging desisyon niya, yun yun. So, walang habol yung anak. I don't know legally ha, pero sa amin as doctors, Yun yung kung may, susundin yun yung susundin namin. Kasi may legal paper na nagsasabi na yung asawa, yung wife, yung magiging decision maker. Pwede rin yun. Oo, pwede yun. Important siguro yan. Kunyari nga, sabi mo kanina, pag medyo critically ill na yung pasyente. Oo. Lalo na yung mga cancer, mga ganyan, yung mga matagal na sakit. Nakaratay na. Maganda siguro mapag-usapan din, no? As a family na. As a family. Kasi dadating din yung time na yun, hindi na rin nila mapipigilan eh. Yes. So, pag-usapan nila, pag-meetingan nila, tapos gawa sila ng advance directive para hindi na mahirapan decision making. Or kahit yung pasyente mismo. Kahit pasyente mismo. Magdesisyon siya ng kanya na ito yung gusto kong mangyari. Pagka ayoko nang mahirapan, kapag tumigil yung puso ko, i-let go nyo na ako. Ganon. Kasi minsan napapagod din sila eh. Oo. Diba? Tama. Sige pre, later pag-usapan natin yung mga ganyang stories. sige lang. Sa ano naman pre, poison ingestion, ano yung mga pwede gawin? Kaya nakalunok ng zone rocks. Kasi, Mga ganyan din eh, di ba? madami pre. Sa amin, sa emergency medicine, nagro-rotate kami sa toxicology, sa PGH. First, kung nasa bahay ka, you can first call the National Poison Management and Control Center sa PGH. So, yan pong mga yan,
yan, sila po ay mga toxicology fellows. Sila po ay mga doctors din na nag-specialize dun sa mga poisons. Ipopost na lang namin yung number sa baba dito sa video na to. Pwede mo silang tawagan and then they can give you advice kung ano yung dapat mong gawin. Kasi iba't iba po ang poison. Kagaya ng, kunyari, example is Zonrox. Ang Zonrox po ay nakakasunog. So, pagka ininom mo yan, pwedeng masunog yung bibig mo, yung dinaanan niya, ganyan. Pwedeng makabutas ng tiyan, ganyan. But then, compared sa ibang poison, kunyari, nag-overdose ka ng isang gamot, iba yung magiging symptoms nun. Iba yung pwedeng mangyari. Compared sa another na gamot, nag-overdose ka nun, iba rin yung pwedeng mangyari. And some medications are more poisonous than others. Ito, 2 tableta lang na sumobra, pwede mo nang ikamatay. Ito, naka-1 banig ka na, 2 banig ka na. Wala nangyayari. Yung mga ganon. So, may mga things na pagka itinawag mo sa kanila, tatanong nila sa'yo, kunyari, ilan yung nainom niya, gaano karami. Ang malala kasi minsan, hindi nila alam kung ano yung nainom. Minsan, dun sa rotation namin na yon, may mga tumatawag sa amin, isa sa mga common is, nakita na lang nila na walang malay. Usually kasi may witness lang eh. Tapos yung witness yung tatawag. Oo, yung witness yung tatawag na hindi ko po alam kung anong gagawin. Dalhin niyo po sa ospital tapos itry niyong hanapin kung ano yung ininom niya. Kasi depende dun sa mga ininom niya. Sometimes niyan, iba't iba yung iniinom nila. 5 ganito, 6 na ganito, 10 ganito, 10 ganyan. Tapos kada isa dun sa mga ininom niyang yun, iba-iba yung effect nun. So hinahanap namin yun dun sa, dun sa rotation namin na yun. Tinuturuan nila kami kung paano i-handle yung mga gano'n. So, yun, tawag po kayo sa National Poison Control and Management Center. Lalagay na lang namin dito. Another thing dun sa poison is, kadalasan to sa mga bata. Kung saan saang bote natin nilalagay yung mga, yung mga poison sa bahay. Ang dami naming nagiging ganyan. Sito na red. Alam yung sito na red? Yung sito na red, nilalagyan nila ng gaas, ng gasolina, minsan sabon, ganyan. Tapos yung bata na 4 years old, 5 years old, uy, sito na red. Masarap, matamis. Hindi kagaya ng sito na green. Tapos iinumin niyang gano'n. Tapos maya-maya, bumubula yung bibig kasi sabon pala. Tapos naamoy nung nanay yung bibig ng bata. Ano na pala? Amoy gaas, yung mga ganyan. So, yan yung tinatawag namin na pagiging safe sa mga poison sa bahay. Kasi lahat naman ng bahay natin may poison eh. May mga pang-spray tayo ng insekto, ganyan, panghugas. So, itago niyo yun dun sa mga pwedeng makainom nun. Tapos, sometimes hindi lang to sa bata. Kahit sa matatanda, nangyayari to. Minsan, napagkakamalan. Kala nila bote lang ng tubig, ininom nung tao. Tapos pag inom niya, gaas or something, ganyan. So, kung ilalagay niyo sa bote, tanggalin niyo yung label para hindi siya mapagkamali ngayon. Lagyan ng bagong label. Or sulatan mo na kung ano yun, tapos itago niyo sa mga lugar na hindi maaabot ng mga bata. I think napasadahan na natin to kanina pero baka pwede mo elaborate. Paano ba napaprioritize yung mga patients sa ER? Baka kasi akala ng iba, ba't yung isa inuuna? Kanina pa ako nakapila dito. Okay. Sa ER kasi meron tayong tinatawag na triage system. Hindi yan kagaya sa clinic na may listahan, si number 1, si number 2, hindi. Sa ER, kung sino yung pinakamalala, siya yung uunahin ng doktor. So, kasi iisa lang yung doktor and lahat naman kayo doon emergency, kaya kayo naandun. So, pipiliin niya yung pinakamalala and yung pwedeng mamatay agad-agad. Tapos doon sila magfo-focus, doon yung uunahin nila. And then yung mga less severe yung cases, doon sa nila, sa chief complaint nila, ganyan. Tapos ang dyan is, kunyari, na-bump off ka kasi may malala. Tapos may dumating na malala, mababump off ka ulit. Paatras ka ng paatras hanggat may malalang dumadating or may taong mas malala sa'yo na dumarating. Kasi sila, pwede nilang ikamatay yun eh. So yung sa'yo, sometimes kasi yung iba, sobrang sakit ng tiyan ko ganyan. Compared, hindi nila alam kung sino yung kinukumparahan ng doktor. Kunyari, yung isa nasaksak sa dibdib, tapos pwedeng mamatay agad-agad, so may ginagawa sila doon. So, compared sa'yo, na kahit pa sobrang sakit ng tiyan mo, mas malala yung isa. Ngayon, kung iisa lang yung doktor, mas malaki yung chance na uunahin niya yun. Dapat niyang unahin yun. So, yun yung triage. Ang dyan is, mas maraming doktor sana sa ER, mas madami yung mache-check nila. Pero yung iniisip na ibang tao, hindi nila alam na
triage system pala sa ospital. Lagi ko nga sinasabi, hindi po ito parang fast food na first come, first serve. Oo. Dito po ay kung sino yung pinakamalala, sila yung mauuna. Kaya ang isa ko ring inaano dyan, pag dumating ka sa ER, tas lahat ng doktor, lahat ng nurse, ikaw yung priority, kabahan ka na. Kasi ibig sabihin, hindi maganda yung lagay mo. Malala ka. Kasi pagka walang pumapansin sa'yo, ibig sabihin medyo okay ka lang eh. Compared, siguro, depende. Compared kasi kung sino yung tinitingnan ng doktor at that moment. Kasi kahit pa sabi mong inaatake ka sa puso, kung yung another person is naghihingalo na, kahit pa sumasakit yung dibdib mo, yung isang tao kailangan mong tubuhan na or i-intubate, unahin mo yun. Kahit pa inaatake to sa puso. Very fluid sa ER. Kaya nga ano siya very controlled chaos. Kaguluhan siya, pero may rules pa rin as much as possible. May proseso, pero it's fluid. Hindi siya dahil eto ka, automatic, pang ganto ka, ito yung gagawin sa'yo, iba-iba siya. Depende sa ER, depende sa nangyayari at that moment. So, sana ma-realize din, malinawan yung mga maintindihan niyo naman po kami. So, eto, ano yung sa tingin mo yung pinaka-malaking rason kung bakit naghihintay ng matagal yung mga pasyente sa ER? Yung long wait time sa ER is usually dahil nga sa lack of doctors, healthcare workers, ganyan. Kasi, for example, yung example natin kanina, yung naghihingalo na tinutubuhan, gusto niyang tingnan din yung inaatake sa puso. Oo, kasi inaatake yun sa puso, kaya rin niyang isalba yun eh. Kaso mag-isa lang siya. Hindi niya pwedeng hatiin yung katawan niya. So, kung mas maraming doctor sana, mas madaming nakakatingin ng iba't ibang pasyente at the same time. Kaya siya tumatagal is kulang yung tao. Ang isa ring naging reason ng wait time is sometimes nakita na ng doktor, gusto na niyang i-admit. A-admitin na niya. Ang problem is nag-stay yung patient sa ER for a long time kasi hindi siya maiakyat sa room. Wala namang bakanteng kwarto. Yun yung isang hindrance din and reason kung bakit nagkakaroon ng wait time. And ang problem dun is yung staff ng ER na dapat nagtitingin na ng mga bagong pasyente, bagong emergencies, ganyan, nagiging para na siyang ward. Imagine, as a nurse, ER staff ka, dapat nagtitingin ka ng mga bagong pasyente kasi ER. But then, meron ka ditong 5 pasyente na dapat iniaakyat na sa room, kaso walang room. So basically, para ka naging ward nurse. Parang inadmit mo sila sa ER. Oo, parang inadmit mo sila sa ER. Pagka-admitted ka na, may may gamot ka na twice a day, may gamot ka na 3 times a day, may feeding ka pa, pakakainin mo dun sa tube. So, hindi na emergency, para ka nang nasa wards. So, ikaw na nurse, kesa nakakatulong ka sana sa bagong pasyente sa ER na emergencies, mga naghihingalo din, may sarili ka ngayong, nabawasan ngayon yung manpower ng ER. And ang thing kasi na pinaka-importante sa ER talaga is manpower. So, yun yung isa sa reasons. Actually, ginawa ko yun ng content recently lang na talagang kulang yung mga doctors natin dito sa Philippines. Sabi sa WHO, dapat 1:10,000 yung patient to doctors ratio. Actually, yun nga, malaki na rin yun 1:10,000. Pero sa atin, 1:25,000. So, more than twice. Tapos, ang haba na nagiging pila. So, naghihintay talaga ng matagal yung ano. Sa hospital nyo ba, pre? Onti rin ng practicing doctors sa emergency room? Na-experience mo yan? Kung ideally speaking, medyo kulang pa rin. Kulang talaga. Even the nurses, ganyan, kasi nga nagkakaroon ng ER boarding eh. So, nasa ER sila nag-stay. So, yung nurse mo na, kunyari, dapat 3 yung ER nurses mo, nagiging 2 na lang. Kasi yung isa, nagiging dedicated dun sa mga dapat na iakyat na nung isang gabi pa, isang araw pa. Ganun. So, malaking hindrance siya sa healthcare talaga. Ang naman dun, mahirap kasi kukunti yung doktor sa Pilipinas kasi ang mahal. Ang gastos mag-medicine. Tsaka Ang tagal pa. Isipin mo. Ako personally, iniisip ko sa sarili. Nursing ka pa. Ako personally, iniisip ko sa sarili ko, bagong graduate lang ako. Kasi simula nung nag-aral ako ng prep, last year lang ako natapos mag-aral, pre. Di ba? So, tagal ng pinag-aaralan natin. As doctors, no, tas parang sa ibang tao, parang ang lang nila is, wala, doctor lang siya. Pero kung i-compute mo sa kanila, 6 years ng elementary, 4 years ng high school. Ako, 4 years ng pre-med kasi nursing. Tapos 1 year na nag-stop. Bago hindi ko pala na-compute. 6 plus 4. 6 plus 4. Plus 4. Plus another 4 plus 1. Tapos 4 years ng med school. 1 year na internship. And then 4 years pa na residency. So 24 years, di ba?
Halos kalahati ng Oo, buhay. mas matagal na. Matagal. Kasi ilang taon lang ako, tapos 24 years Kaya sa pag-aaral. Kaya kung ikukumpara mo yung doctors sa age natin kumpara sa ibang trabaho at the same age, mga businessman. mga businessman, Mas established na sila. mas established, mga manager na sila, may bahay na, may kotse na. Ako nga pagka nakakita ako ng 33 years old na may pamilya, 2 anak, tapos parang, hala, ang tanda na niya. Tapos iisipin ko, hindi, magkasi edad lang kami. kasi, Totoo yan, oo, diba? napipili ko rin yun. Diba, parang ang dami na nilang nagawa sa buhay nila, ganon. Tapos Ay, parang, di, magka-age ko lang rin pala. ka-age ko lang din. Minsan nakakita ako sa ER, 27, 28, ganyan. Tapos, ma'am, ganyan, ganyan. Tapos sabi, ay, yung anak ko po sa bahay, naghihintay sa akin. Ah, may anak na siya, 27. Ang bata pa niya. Tapos isipin mo, di, matanda na yung 27 para mag-asawa, di ba? Sobrang iba nung sa med talaga. Tingin ko makaka-relate yung mga nagme-med tsaka yung mga doctors na nanonood sa atin. Sobrang delayed gratification Delayed ng gratification medicine. talaga. Oo. Tapos, kaya ang dami mong makikita yung mga doctors na kakatapos ng residency, ganyan, bumabalik sa pagkabata, bibili ng kung ano-ano yung mga Tsaka lang sila gadgets. mabawi. Oo, kung ano-ano yung mga gadgets, kompleto sa mga consoles, bumubuo ng PC. Nagbablog, parang tayo. Nagbablog, parang tayo. 3 yung camera. So, ano siya kasi parang naghahabol tayo Hindi mo siya kasi nagawa before. Hindi natin na-experience before. Yung time na nagpa-party-party yung mga kaklase natin nung high school, nag-aaral tayo hanggang alas 3. Sila nagiinuman hanggang alas So 3. sila tapos na sila doon sa stage na yun. Tayo, nagbabawi pa. Nasa stage na sila ng nagpapaaral na sila ng mga anak nila. Parang tayo, parang, yes, may sweldo na ako. Parang gano'n. Ganito pala feeling na may sweldo. Sige. Balik tayo pre sa mga emergency cases. Paano na-handle ng mga consultants yung sunod-sunod dumadating, yung mga critical na patient? Ano siya matututunan mo siya during training, yung pagpa-prioritize and also yung pag-iisip ng mabilis. Kasi isa yan sa, bilang galing sa, sa training institution, kadalasan ng mga interns, clerks, or mga fourth year med students, inaano sa amin na, Dok, ayoko mag-emergency med kasi mabagal ako mag-isip, nagpapanik ako. Ayoko rin ng emergency. Oo. Pero Kailangan ko mag-isip ng matagal eh. Oo. Pero sa akin kasi, nung nag-start ako, ganun din ako. Ang bagal ko din. Nagpapanik din ako. Like, literal, kung makakausap mo yung mga nurses na kasabayan ko noon, nung first year ako, parang, nakatulala ka lang. Anong gagawin mo? Tapos parang, wait lang. Wait lang. May mga ganun, may mga panic moments din ako noon. Pero eventually, natututunan mo siya na parang, sige, ito, ganyan, ganyan, ganyan. Sino to? Ito, bagong dating. Ito, pa-startan mo na ng ganito. Tapos, siya, parang dahil... Para siyang skill, no? Para siyang skill na Dahil paulit-ulit. dahil paulit-ulit, natututunan mo siya na te-train mo yung sarili mo to think quickly and natututunan mo rin na kung paano i-communicate yung mga bagay and mag-control ng tao. Kasi as EM sa emergency room, kailangan ganun mo yung nurse. Hindi siya kagaya nung mga doctors sa floors na once a day lang nila makita pagka nag-rounds na gano'n. Hindi, kailangan yung nurses mo sometimes kailangan magkadikit yung utak nyo na gano'n na. Ma'am, Doc, ito na. Alam ko na yan, Doc. Di ba? Ready na. Ma'am, yung ECG, ito na. Okay, pabigyan na ng apo, nabigay na. Yung gano'n sometimes. Minsan kilala na namin. Kulang na lang pawiin ng nurse eh. Kulang na. Sige, doon ka na. may time na gano'n nung senior na ako. Medyo ganun na kami nung mga ibang nurse sa amin na parang, sige, ako na bahala dito, tawagin na lang ikaw pag Tapos pagbalik mo, may na siya, andun na yung mga laboratories, sila na yung, alam na nila yung iniisip mo, basically. Kasi sanay na rin sila sa'yo. Natututunan din nila kung Yung paano galaw mo. mag-isip. Oo. Kailan mo ba nasabi, pre, na para sa'yo talaga emergency medicine? Nalaman ko na for EM ako, na gusto ko talagang mag-emergency medicine nung nasa ibang department ako. Doon ko na-realize na hindi ito yung para sa akin. Gusto ko yung buhay ng emergency med. Kasi nag-start ako sa internal medicine eh. Simula nung nursing pa lang ako, pre-med pa lang, gusto ko na maging cardiologist. Kasi parang lahat naman tayo dumaan sa phase na gusto mo mag-cardio, gusto mo maging surgeon. Di ba? Parang lahat ng doktor dadaan sa phase hanggang maranasan mo na yun sa clerkship, saka mo natatanggalin. Hindi na pala. Hindi pala. Dito yung para sa akin. Pero sa akin, na-realize ko siya nung nandun ako sa residency ng internal medicine. Tapos parang sabi ko, mas gusto ko yung mabilis. That's why,
doon ko na-realize na, sige, pang ano nga ako. So, nag-stop ako doon and then nag-apply ako ng emergency medicine. Tapos, nung nasa emergency medicine na ako, doon ko na feel na tama yung decision ko. Parang nagagawa ko dito yung mga gusto kong gawin. May free time ako dito. Ano yung mga meron sa EM na hindi mo makita sa ibang field? Ang meron sa EM is yung control ko sa oras ko. Kasi kahit ngayon sa pagiging JCon ko, magsiset lang ako ng etong araw na to, tsaka etong araw na to, yun lang yung duties ko. Every other day, bahala na ako doon. Pwede ako mag-shoot ng content, pwede ako magturo sa school sa Cavsu. Hello sa mga estudyante ko dyan. Pwede ako magturo doon, pwede akong gumala, pwede ako mag-travel. I can do whatever I want. Yung the rest of the week, pwede kang mabuhay ng mga gusto mo gawin. Pwede kang mabuhay na hindi ka doktor. Yung malaya ka, gano'n. Unlike other, kasi, nagki-clinic sila everyday, ganyan, nag-o-opera sila everyday. So, yun yung buhay nila. Siguro, doon sila enjoy, doon sila masaya. So, no judgment naman doon. So, yun yung meron sa amin sa EM na nai-enjoy ko talaga, yung time away from the hospital. But then, pag nasa hospital ka talaga. Kasi naka-duty kami, 24, 48 hours, tuloy-tuloy siya, tuloy-tuloy yung duty. So, walang uwian yun, doon ka kakain, doon ka matutulog, doon ka maliligo, ganyan. But then, when you're outside, you're done. Walang tatawag sa'yo, Doc, may admission ka, may referral, ganyan. Kasi, it was made to be like that para nga, siguro, mabawasan yung, namin, yung burnout namin. Kasi sa ER, sobrang, hindi lang siya physically draining, hindi siya sometimes. Most of the time, it's emotionally draining. Kasi, sinasabi ko nga sa mga nakakausap ko, 2 lugar lang yung may pinakamaraming namamatay na pasyente. ER tsaka ICU. And sa ICU, minsan, ilan lang yung pasyente nila dyan. Kung ang ICU mo 10 rooms, may 2-3 mamamatay dyan every week, ganyan. Or more, a bit more. Pero sa ER, sa akin, sometimes, once a duty, may mamamatay dyan. Ganun. And out of my control naman, kasi minsan darating sa ER, dead on arrival na. DOA ganyan, no. So, pagka hindi mo kahit na CPR mo, full dose, wala na talaga. So, emotionally taxing yun for us kasi i-explain mo sa kamag-anak, bakit namatay, ano yung mga ginawa mo para subukan siyang buhayin, ganun. Tapos makaka-receive ka ng mga feedback nila, ng mga emotional response nila. Ikaw yung sasalo nun, di ba? Ikaw yung, Dok, bakit ganun, ganyan, iiyakan ka na, tapos ikaw yung magta-try mag-calm down sa kanila as much as kaya mo. Kasi syempre, may iba ka ring pasyente na kailangan puntahan. And then, the most difficult part dun is after nung interaction mo na yun na iniyakan ka, nagsumalo ka nung emotional nung relative, kailangan mong itabi yun lahat kasi may bago kang pasyente dito na hindi mo pwedeng bit-bit mo yun para sa kanila. Kasi, halimbawa, ito naman, kunyari, 21-year-old na masakit lang yun siya, na ngayon, excited na umuwi. Dok, hindi na masakit, ganyan. Tapos, syempre, ikaw, hindi mo pwedeng, dala mo pa yung lungkot. hindi mo pwedeng, syempre, kailangan papandayan, okay naman yung labs mo Tapos parang, follow up ka na lang, pauwi na kita, ganun. So, medyo i-elevate mo coming from nasa baba kang ganyan. Dun siya parang kailangan very emotionally flexible ka rin na from down. Ayaw mo rin naman na masyado kang masaya, masyado kang hype. Ayaw mo rin naman masyado kang flat sa lahat. Kasi feeling ng mga pasyente mo, wala kang pakialam, di ba? Lalo na kung sakaling namatayan sila, ganyan. Hindi mo naman pwedeng, wala na po yung pasyente, pasensya na po, ginawa po namin ang lahat. Sabihan kayo ng nurse na susunod yung gagawin. Parang robot, di ba? ChatGPT na lang dapat ako. ChatGPT, text ko po sa inyo kung anong nangyari. Hindi mo pwedeng ganun, di ba? So, emotionally, kailangan mapakita mo pa rin na you care. Kasi sometimes kahit, eto, napansin ko to sa practice natin, pagka, even if hindi mo mapagaling yung pasyente nila, if nararamdaman na nila na you care for them, na nag-alala ka talaga, nag-effort ka kahit papano, thankful sila sa'yo. Like, minsan may sasabihan ako na, ma'am, ginawa na po namin ang lahat pero hindi talaga bumalik. Yung tibok ng puso ng pasyente na, Dok, nakita ko naman maraming pong salamat. To hear maraming salamat from someone na kamamatay lang ng someone na mahal nila, malaking panalo sa amin yun, pre. Kasi, ibig sabihin, nakita nila na-realize nila na nag-show kami ng care dun sa pasyente nila, even in their last moments. So, sa tingin ko, pre, yan yung kailangan din ma-realize ng mga gusto pumasok sa EM. Yung mga ganyang emotional roller coaster na pinagdaraanan. May mga specific ka bang patient or story ng isang pasyente na di mo malilimutan? Pre. Lalo na nag-residency ako during COVID. Ang pinakamatindi kong na-experience dalawa actually. Una is around, September 2021, Delta
Delta pa yan. Delta yung Lakas. pinaka-deadly feeling ko. Ewan ko wala akong statistics pero on experience Daming lang, mortality. ang daming mortality ng Delta na dalawang duty kasi 12 hours yung duty ko tapos magkadikit yon 12 hours today, 12 hours tomorrow. Sa total na yon na dalawang duty na yon 24 hours, meron akong 16 patients na namatay. Pre, 16 patients, ang dami nun. Parang that's more than 2 patients an hour. Parang ganun. So, ang bigat niya kasi darating sa'yo, wala na yung pasyente. DOA na or naghihingalo na pagdating habang nagtutubo ka. Sometimes paglipat, kunyari, darating nakakotse, may pulse pa, lipat sa kama, lagay sa lugar niya. Habang nagche-check ka, tapos parang, wait lang, di na nagalaw. Pag recheck namin, wala na. Like, in a matter of seconds lang, ganun. Tapos, darating, yung iba, sobrang asul na yung labi, blue na yung labi kasi wala na talagang oxygen yung lungs nila dahil sa COVID. Intubate, CPR, ganyan, wala na. Hindi ka pa hindi mo pa tapos yung charting nung una. Dok, may isa na naman. Pagdating, intubate, patay na naman, ganun. During those 2 days na yon na 24 hours duty, umabot sa point na may mga patay kaming pasyente na nakahiga dun sa area na dapat buhay na pasyente yung nakalagay. Tapos, tinatanong ko yung nurse namin, yung charge nurse ng ER, ma'am, ba't hindi pa natin sila ibaba para makapaglagay tayo ng bago? Dok, puno na yung morgue. Puno na yung morgue. Hindi na namin maibaba. Naghahanap sila ngayon ng lamesa para ilagay sa morgue at dun ilagay yung mga pasyente. Tapos sabi ko, grabe naman yun. Pati morgue na puno. Emotionally heavy siya eh. Kasi hindi lang siya, pagka pinakikinggan mo, nanonood ka, parang 16, okay, 16, madami namatay. But then, kapag ka naandun ka, 16 na pamilya yung i-explainan mo, 16 na kamag-anak yung iiyak sa'yo, 16 na tao yung i-explainan mo kung ano nangyari, 16 na tao yung hindi lang yun 16 kasi sometimes may mga kapamilya pa sila minsan. So, paulit-ulit yon. Iniyakan ka nung kapatid, maya-maya, iniyakan ka nung asawa, ganyan. So, while also managing yung mga pasyente na buhay. So, ang bigat niya nung panahon na yon. Sobrang dami kasi talaga na mortalities na ang hirap niya i-process during that time na parang tumatakbo na lang ako on adrenaline na CPR, ganun. Kasi tuloy-tuloy talaga sila. Kamusta ka nung time na yun? Ano siya? Paano mo siya na-handle? I think dun pumasok yung yung emotional flexibility and also dumating yung point na parang tapusin na lang natin to. Yung ganun. Like nasa utak ko nun matatapos din tong duty na to. Matatapos din tong duty na to. Makakauwi din ako. Tapos pagdating sa bahay, wala, nakatulala lang akong ganyan. Nakatulala lang ako sa pader. Kasi yun eh, yun yung time na tas isolated pa ako nun. Kasi syempre Positive. Ay, kasi humawa ka Oo, kasi naka-expose ako sa positive. mga COVID patients. Yung parents ko, nasa same bahay kami, pero may area lang sila na dun sila, tapos may area ako na dun lang ako. Hinahatiran lang nila ako ng pagkain. Para akong preso. As in legit na may tray sila, papatong nila sa labas ng pinto ko pagkakain na, kakatukin nila ako. Hintayin ko sila makaalis. Pagka nakaalis na, saka ko bubuksan, kukunin ko yung pagkain. Tapos kakain ako mag-isa dun. Tapos lalabas ko yung tray, tapos saka nila kukunin pagka nakasara na yung pinto. Kasi hindi ko alam kung positive ako eh. Ang problem with your COVID is natatransmit mo na siya, wala ka pang symptoms. So, baka mahawa sila, ganyan. So, wala. Minsan nakaupo lang ako doon, nakatulala lang akong ganyan, niisip ko yung nangyari doon sa duty. Ang isang natutunan ko dyan is, nung medyo senior na ako, hindi ako nagdadala ng pagod sa bahay. Pagkatas ng duty ko, nakaupo lang akong ganyan sa office. Kasi nakaganyan lang ako. Minsan, nagsa-sound trip ako ng YouTube, naglalaro ako sa cellphone, doon ako nagtitiktok, ganyan. Tapos pagkakalmado na ako, that's the time na, sige, uwi na tayo. Yun yung pagdating ko sa bahay, na process ko na yung mga nangyari. Baka nagde-deload ka muna sa nagde-deload hospital. muna ako. Sa office nyo. Sa office namin. Kaya minsan, pagpasok ng mga co-residents ko, bakit budot yung tugtog dito? Kailangan ko ng medyo pampasaya saman sa akin, ganun. So, yun yung isa dun sa mga hindi ko makakalimutan. The other one was, isang pasyente lang to. Lumapit siya sa amin, nasa triage ako dun sa pagtanggap ng pasyente. Lumapit siya sa amin, tapos sabi niya, hindi po ako makahinga. Naglalakad siya. Pag-check namin ng oxygen niya, parang 70 lang. Tapos sabi ko, 70? For context, ang nasa mga 85 yung oxygen mo, ang hinga mo, ganun na yung hinga mo sa 80. 70, naglalakad pa siya. Tapos doon ko na ito yung mga
anti-hypoxic na tinatawag doon sa COVID. Bagsak yung oxygen nila pero hindi nila alam. So sabi ko, sir, hindi maganda yung lagay mo, ganyan. Tapos pinasok namin siya sa loob ng ER. Tapos ina-explain ko sa kanya, kailangan mo tubuhan, ganyan. Kasama, nandun na yung asawa niya that time. Kailangan natin Pero okay siya. Nakakapagsalita Nakakapagsalita. siya. Hindi siya pero hingal. Hindi siya ganun. Hindi siya masyadong hingal. Hindi siya yung... Hindi siya kumpara parang siya? hindi siya mukhang 70. Hindi siya mukhang 70. Mabilis yung hinga niya, pero hindi siya mukhang 70. Tapos, hindi maganda yung oxygen niya sa dugo, yung ABG niya. Hindi talaga maganda. Pang-intubate talaga siya. X-ray niya, ang pangit. din. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan tatubuhan. Ayoko, Dok. Tapos, kinakausap ko yung asawa niya. Dok, decision niya ayaw niya, wag muna. Tapos, after a few hours, ganyan. Tinatry namin yung ibang ways. Naka-high flow kami, ganyan, para subukang itaas yung oxygen kahit papano. Umabot sa point na sabi ko, sir, eto na talaga. Hindi na talaga. Last ko na to sa'yo. Ayaw mo ba talaga magpatubo? Sabi niya, sige na nga, Dok. Sabi ko, sige, yun, pumayag na. Tapos sabi ko dun sa asawa, ma'am, pumayag na. Ganyan, in-inform ko, sige po kung pumayag na. Tapos tinawag ko na yung mga nurses, ma'am, intubate tayo, ganyan. Habang nasa bedside ako, ine-explain ko sa kanya. Kasi para mabawasan yung kaba niya dun sa pagtutubo ko. Kasi gising siya eh. Tapos sabi ko, sir, ipapatulugin kita, tapos ihihiga kita ng flat, lalagyan kita ng tubo. Tapos papatuloy-tuloy na tulog to after ng intubate mo kasi para tulungan na hindi ka mahirapan masyado huminga, ganyan. Tapos, eto hingal na siya. Hingal na talaga siya habang ine-explain ko. Tapos nakatingin siya sa akin. Tapos sabi ko, okay sir, naiintindihan mo? Sabi, opo, Dok. Tapos sabi ko, relax ka lang ha. Inaayos ko lang to. Tapos papatulugin na kita. Habang naglalagay ng pampatulog yung nurse dun sa syringe, bigla siyang sabi niya sa akin, Dok, ikaw na bahala sa akin. Habang nakatingin siya sa mata ko. Tapos sabi ko, sir, sige, kaya natin to. I-intubate kita. Relax ka lang, ganyan. Tapos nakatingin pa rin siya sa akin. Okay, tapos ready ka na? Tapos hindi siya sumasagot. Tapos sabi ko, pag ganun ko sa kanya, wala na. Ibig sabihin, ang huli niya sinabi, Dok, bahala ka na sa akin. Tapos biglang, yun na pala yung last. Tapos tumigil yung heart niya nun. Tapos nag-code na kami. Tapos sabi ko, akala ko nakatulog lang kasi nagbigay na ng pampatulog. Pagtingin ko dun sa nurse, kinukuha pa lang niya. Tapos sabi ko, nabigay mo na? Hindi pa, Dok. Tapos sabi ko, walang pulse. Tapos sabi ko, code na tayo. Tapos nag-CPR na. Binabahan namin yung kama, nag-CPR na kami. Tapos nag-intubate na akong ganun. Tapos sabi ko, grabe yun. Iniisip ko paglabas ko kasi hindi siya naka-survive. Namatay siya doon. Pagkatas nung lahat na yun, ang nag-stuck sa akin doon is, ang huli niyang sinabi bago siya namatay is, ikaw na bahala sa akin, Dok. Tapos parang sabi ko, ang bigat nun. Nakatingin pa siya sa'yo. Tapos nakatingin pa siya sa akin na akala ko buhay pa siya. So, isipin mo kung, hindi naman sa ginagawa kong joke or pero naisip ko lang, pagdating niya sa heaven, tapos tinanong siya ni Lord, anong huli mong nakita? Yung mukha po ni Dok. Tapos sabi ko, baka may muta ako noon. Yun yung huli niya. Yun yung huling nakita niya. Tapos, isa yun sa heavy during the Sobra. COVID, is yung isolation nila. Yung minsan, ipapasok namin din sila dun sa isolation, hindi sila pwede samahan ng kamag-anak nila. May time na may nasabihan yata ako na, ma'am, hindi talaga maganda yung lagay ng pasyente mo. Baka pagka pinasok natin siya, yun na yung huling time na makita mo siya. Tapos, Dok talaga. Tapos, parang umiiyak siya sa akin. Tapos sabi ko, ma'am, yung oxygen ng pasyente mo, bagsak na. Tulog, hindi na natin siya magising. Yung x-ray niya, wala na halos yung baga niya. Ganyan. Tapos sabi ko, hindi talaga maganda. Tapos, yun, yung the fact lang na, nilalagay ko lang yung sarili ko dun sa posisyon ng kamag-anak na, what if sabihan ako na, ipapasok namin siya dyan, baka ito na yung huling time na makikita mo siyang buhay. Tapos parang, Ang hirap i-proseso. Ang hirap i-proseso nun. Nagpa-flashback nga sa akin yung yung dahil sa COVID, yung buhay natin ng COVID talaga. Grabe. Kami nun, by team kami. Tapos talagang hiwa-hiwalay. Sobrang lungkot ng aura. Sobrang patay na patay yung emotions ng lahat. Tapos ang daming sinusugod sa emergency room. Maswerte lang ako kasi hindi ako humaharap masyado sa patients. Except pag ultrasound. Pero yung sa field mo kasi, kayo talaga yung humaharap. Nasa harap talaga. Pero pre, I feel kayo as radio, pagka nakakita kayo ng x-ray na halos puti na yung baga, kawawa no. Siguro may ganun kayo, no? Grabe to, gagano na lang kami. Grabe to, ang puti. Pero ano yun, ang matindi nun, minsan hindi sila nagmamatch sa clinical. Oo, pagka nakita mo yun, ay puti nung baga. Pero pagka nakita mo, Okay nagte-text, ganyan. Parang kanento mo yung isang patient. Naglalakad pa siya na ano. May mga nabasa akong kwento na may isang person, I think doctor siya na may kausap pa siya sa phone, pero kailangan na siyang tubuhan. Tapos parang sinasabi niya, okay, mommy's gonna go now, ganyan-ganyan. Tapos parang sabi ko, shit, ang lungkot naman nun. Nakausap niya yung anak niya Before siya before siya ma-intubate.
Tapos, kasi pagka in-intubate ka, kailangan isi-sedate ka na rin eh. Kasi imagine mo naman, parang torture yun na may tubo ka sa bibig, tapos gising ka na, na ideally, dapat naka-sedate ka, tulog. Delta rin yan, yung isang patient mo. Oo, Delta rin. Delta rin yun. Lahat ng Delta, kasi parang after Delta, again, wala akong numbers dito, pero I feel like after Delta, naging mas infective si COVID. Madali siya makahawa, hindi siya ganun ka-deadly. And then, during Delta kasi, parang the time after Delta, yun yung nag-start ng vaccination. So, parang, I think, dun naging yung effect. Kasi, after nun, medyo parang kumonte. Humupa ng konti. May pasulpot lang. Sulpot na mga surge, Yung ganyan. Delta nga talaga yan. Kasi dati nakakatanggap din ako ng mga tawag sa mga friends and relatives ko na problem kasi nun walang mga ospital. Puno lahat. Meron akong friend na tinatawag niya sa akin, I think tinawag ko to sa'yo rin eh. Oo. Naalala ko yan. Oo, yan. Nasa biyahe sila. Wala silang mapuntang hospital. Sobrang baba ng oxygen nung mother niya. And yun, wala, hindi na rin tumagal talaga. Kasi yun yung time na may Ang mga... bilis din nun eh. Parang 3 days before that, okay pa siya eh. Pero nung tumawag ako sa'yo, biglang 60. Hindi na 60, okay. 70. Yun yung Delta yun eh. with COVID. Para siyang okay ka, medyo hirap, tapos biglang para kang nahulog sa cliff, parang biglang ang pangit agad. Kaya that time, konting ubo pa lang, pinapa-x-ray ko, pinapa-swab ko na, ganyan yung parents ko kasi lalo na expose sila sa akin. Tsaka nung time na yun, sobrang walang ospital na nagkakaroon kami ng patient sa Dasma, sa Cavite. Saan po kayo galing? Bulacan. North, ganyan, QC. Tapos sabi ko, bakit? Paano po umabot dito? Lahat po ng dinaanan naming ospital, hindi na po kami tinanggap. Puno na po. Tapos naka-receive kami ng balita na sometimes galing Laguna, ganyan, galing NCR, na nakakahanap sila ng ospital sa may Bicol, ganyan. Sobrang south na, probinsya na talaga. Kasi doon na lang tumatanggap ng ospital, ng pasyente pa. Kasi wala nang bakante talaga. Tapos may mga mababasa pa tayong comments na fake daw. Hindi naman totoo yan. Ganyan. Pagka hinamon mo naman, punta ka dito sa ER, pakitaan kita. Tapos hindi. Kaya ngayon, okay na tayo. Nakabalik na tayo sa normal. Yes. Sa pre, yan, napag-usapan natin yung mga unforgettable stories mo. So, mabigat emotionally. Wala to sa sa questions. Pero naisip ko lang, di ba sabi mo nga, ICU or ER yung pinakamaraming namamatay. May mga ka ba? Experience ng mga supernatural? Supernatural. Wow. Baka may masishare ka. Na-share ko na before yung yung batang may bola. Yung batang may bola. Sa ICU. Sa ICU. Lagi yun eh. Hindi ko alam kung bakit. Parang common siya, Kasi sa lahat ng ospital, kahit nung nursing ako, may na-experience yung groupmate ko nun na, yun nga, sa wards na may nakita siyang batang may bola. Tapos kadalasan, pare-pareho yung kwento. Nandun sa room, or pumasok yung bata dun sa room, maya-maya nag-code or tumigil yung heartbeat ng pasyente dun sa room na yun. So, parang taga-sundo daw. Parang taga-sundo eh. Ako personally, wala naman akong nakita. Kasi parang sobrang busy namin para baka pagka nakita ko ng batang may bola, tawagin, guard, palabas mo nga ito. Saan na yung next patient? Mapagalitan mo pa. Sir, bawal po magbola dito. Kanino anak to? Mga ganunin ko pa kasi sobrang busy sa ER. Tsaka, syempre, bawal bata sa ER. Pero, yun, wala. Tsaka maliwanag kasi sa ER. Tsaka madalang yung time mo sa ER na walang nangyayari, walang gumagala, walang tao. Unlike sa floors na minsan, pagtingin mong ganun, isang madilim na hallway lang. Tapos parang, wag na lang tayo tumingin doon. Parang palengke kasi sa ER. Ako pres nung clerkship sa ER. Meron ako sa may nakita akong, nag-CR kasi ako. Diba may CR tayo doon? May nakita ako na lumulutang. Oh, shit. Tapos nalaman ko hindi pala nagbuhos yung ng kubeta. Ay, tayo gago. Iba. Oo nga, nakakatakot nga yan. Lumulutang eh. Hindi tuloy ako makasiyar. Matatakot ka, ganun Napaatras talaga ako eh. Mapaatras ka. Tapos may aura pa yun, di ba? Okay. Sinong huling galing dito? Tungkol sa billing, may mga misunderstanding siguro yung mga patients tungkol sa bills nila. Paano kaya natin ito mapapaliwanag? Ba't
parang ang mahal ng bill ko ngayon, dati naman di ganito. Tapos ano itong mga binayaran kong mga kung ano. Yung mga breakdown ng bills nila. No? Well, I think ang makakasagot kasi talaga dyan is yung hospital. Hospital talaga. Kasi, alam nyo, di ba sa atin naman, magsasabi lang tayo ng PF eh. Di ba? Pag nag-admit, ganyan, or sabi mo lang yung PF, everything else, out na tayo doon. Oo. Ano yung mga gamot na ginamit sa'yo, ano yung mga ipinantusok sa'yo, gasa, ganyan, anong rate ng kwarto, lahat yon is outside na ng handle ng doktor. Lahat yan, hospital na, yung on the business side na ng hospital. So, if ever may discrepancy na, ano to, 1,000, isang sheet, ganyan, tapos parang, well, hindi ko ma-explain sa yan, but then baka yung hospital may ginamit na something sa'yo, or kahit pa ako, kunyari, may inoperahan ako sa'yo, tas may nilagay akong something na sa loob mo na medyo specialized na bagay, pricey talaga yon. May ginto pala. May ginto pala. Pala mabigat. May may diamonds. So, I think yung sa billing part, siya, hospital more on the hospital side of na yon. Sometimes lang ang hindi naiintindihan kasi ng patients sometimes is yung nag-a-add up kasi siya eh. Kasi kunyari, magkano ang isang gasa, tapos ang linis mo ng sugat, kadalasan pagka bagong OR ka, 3 times a day, ganyan. Ang dyan, pagkalinis mong ganun, tapon na yon yung isang gasang yon. Kasi infected na yun eh. Kukuha ka na isa pang gasa. By the time na matapos yung isang linis mo nung sugat, 2, 3 pack ka or 2 or something. So, magkano yun? Sabi mo nang nasa 200, gagawin mo yun 3 times a day, 600. Gano'ng katagal kang nasa ospital? 1 week. Diba? So, pagka in-add up mo yun, sa gasa pa lang, nasa mga 3,000 ka na, diba? Ano pa yung ibang ginamit? Siyempre, hindi lang naman yan gasa. Maramihan pala, no? Maramihan. So, it adds up kasi. Kaya sometimes, parang wala namang ginawa dito sa pasyente namin, tas ang mahal. Tas parang, yung mga maliliit na bagay po kasi yun. Hindi ko naman dinedefend yung hospitals, no? Pero I think, yun yung sometimes. Siguro kung may mga discrepancy silang napansin or mga irregularities, pwede naman sila, may right naman sila magreklamo. May right or naman sila. magtanong sa billing ng hospital. Or sometimes, una yan sa nurse eh. Oo. Di ba? Kaya ito yung inaano ko sa mga estudyante ko. Bilang nurse, hindi kayo nurse lang. Marami kayong role. Madami kayong role sa ospital. Kaya nga minsan napagkakamalan kayong katulong, pero you have to uphold na hindi po kayo katulong. Ganyan. Kayo ay nurse. Pero otherwise, sinasabihan ko sila na kayo yung unang sasabihan niya ng mga side effects, ganyan. Kaya kailangan alam nyo kasi mas close ang pasyente sa nurse, pre. Pagka nagpa-check up ka, minsan, may nararamdaman po kayo sa rounds mo. May nararamdaman ka, ganyan. Wala naman po, Dok. Pag alis mo, pagpasok ng nurse, nahihirapan ako huminga. Ma'am, kalalabas lang ni Doc. Nahiya ako eh. Bakit? Siya yung makakasagot niyan. Tapos, yun yung sinasabi ko sa mga estudyante ko na medyo ready kayo sa ganyang mga bagay bilang nurse. Minsan, pati problema ng pasyente. Personal personal. share nila. Kahit financial, minsan, ma'am, hindi kami makauwi. Sometimes nga, di ba, nagiging friends na sometimes yung mga relatives, tsaka yung nurses, ganyan. Minsan nga, nirereto na yung mga... Tsaka ito ba, pag kunyari, nagpa-BP yung isang kamag-anak, expect na nila lahat. Lahat yan, no? Buong angkan nagpapa-BP. Uy, ako rin. Mga okay yan. Tapos parang, madami pa ako ibang pasyente talaga. Hindi lang kayo. Pwede bang balikan ko na lang kayo? Ganon. So, sabi ko, kailangan masabi mo yun in a nice way na hindi sila ma-offend. Skill, communication skill. Siya. Oo, pre. Pero yun, taga-compute kayo ng bill ng pasyente, taga-translate kayo ng galit ng relative, ganyan. So, madami kayong magiging roles niyan. So, pero when it comes to the bill, laging punta po kayo sa billing. Sa billing, pwede naman sila magreklamo. Sige, few more questions na. Sige lang. Paano mo ma-describe pre yung day in a life ng isang EM consultant? Okay, day in a life, I usually start my day
kapag Sunday duties ako, pagkagising, simba muna with my parents, ganyan. Then after going to mass, diretso na ako sa ospital. So, pagdating doon, i-relieve ko yung duty from the previous night. Tapos, i-endorse niya sa akin. So, ang endorsement, it goes, pagka-consultant ka na, medyo maikli na. Sabi nga nila, endorsement, patanda ka ng patanda, paiksi ng paiksi. Minsan niya, endorsement, okay naman sila. Sige, babasahin ko na yung chart. Okay naman. Sige, pagtingin mo ng mga pasyente, kapag yung maayos yung endorsement, ito, ano yan, masakit yun tiyan, binigyan ko na ng ganito, ganyan, hinihintay kong labs is ganito. Ito, sakit, nahihirapan daw huminga, binigyan ko na ng ganito, hinihintay ko yung x-ray, mga ganon. I-endorse niya sa akin, and then once na-endorse niya na sa akin, okay na yun, pwede na siya umuwi. Tapos, bahala na siya sa buhay niya. So, ako na yung duty that day, tatambay ako sa nurse station ng ER, sometimes sa call room, depende sa kung gaano ka dami yung pasyente, gaano ka toxic. Oo, syempre. Kung ano yung pakiramdam mo sa day na yun. Kung nararamdaman mo medyo parang nag-decide silang pumunta lahat ng linggo ng umaga. Parang walang gusto magtrabaho ng Lunes. Okay. Sige, dito muna ako, mga ganyan na lahat masakit yun tiyan, lahat nagsusuka, nagtatae. Sabay-sabay, no? Sabay-sabay. Kasi laging may birthday ng Friday. Naalala ko yun nung click tayo. No? Para may birthday party sa IM. May Nakapila. nagdadagdag ng upuan, ganyan, tapos magkakadikit na sila, lahat. Lahat ab pain. No, lahat ab pain. Tapos pagka yung mga nagtatae, hihingan mo ng fecalysis. Maya-maya, Dok, hindi ako matae. Tapos sabi, kala ko ba nagtatae ka? Kaya ka pumunta ng ER. Tapos hindi ka na matae. Tapos ganon, yung depende sa feel. Tapos pagka medyo kalmado na, ganyan, stay muna ako sa call room, ganyan. Then, tinatawagan ako ng nurses, Dok, nandito na yung labs ni ganito, or pagka may bagong pasyente, so, labas ka ulit, ganun, labas-pasok lang doon. And then, once na lumabas yung laboratories, kunyari, masakit yun tiyan, tapos nakita ko laboratories, okay naman, tapos punta ko yung pasyente, kamusta po kayo? Sakit pa yun tiyan? Dok, hindi na, okay na. Tapos, sige, pauwiin ko na kayo, bigyan ko kayo ng reseta sa bahay, pero kailangan nyo mag-follow up. Kasi sa ngayon, dito sa ER, inaano lang natin kung alin yung emergency, and kung hindi kayo emergency, kailangan pa rin nating i-work up yan kung bakit siya sumasakit in the first place. So, kasi sometimes, yung diagnosis, it takes a few check-ups kasi, di ba? So, na-relieve lang natin ngayon yung kirot, no? Kunyari, gallstones, madalas yan, ER pupunta, sobrang sakit ng tiyan. So, sabihin ko, ngayon, na ultrasound natin kayo, wala naman kayong meron kayong gallstones, kaya sumasakit yung tiyan, pero hindi rin naman kayo ooperahan ngayon din sa ganyan. So, pauwiin ko kayo, bigyan ko kayo ng gamot sa pain, pero mag-follow up kayo with a surgeon by tomorrow. Okay? Para ma-follow up kung sakaling kailangan ng operasyon, ma-schedule kayo. Tapos, paulit-ulit lang yun hanggang mag-uwian bukas. Ang medyo curveball niyan pagka may dumating na critical. Pagka may dumating na critical, papalaboratories ko, stabilize mo yung pasyente. Once stable na, or kahit paano may na-startan ka na medications, kasi sometimes hindi mo talaga ma-stabilize yan, i-inform ko na sa doctor na mag-a-admit dun sa pasyente ko. Dun kasi sa institution na where I work right now, may residents sa ER. Okay. May IM residents. So, inform ko sila, Doc, referring admission, ganyan, patient ganito, ganyan, pneumonia in the elderly, started, tapos doon ako nag-endorse sa text, nag-start na ako ng ganito, ganyan, ganyan, thank you, tapos yun, tapos ipapasok na yan ng nurses doon sa area ng internal medicine, tapos siya na bahala doon, basically, siya na yung mag-a-admit. Kaya kaming mga ER doctors, hindi kami kilala ng pasyente. Kahit kami yung unang nakakita sa kanila, kami yung dun sa mga critical parts of the kasi saglit lang sila sa amin. Kasi isipin mo, kung ma-admit siya na 7 days, 7 days niyang makikita yung internal medicine. Kumpara sa inyo. Kumpara sa amin na quickie lang, ganun. Few hours lang. Few hours lang. So, and then, kunyari, may dumating na dead on arrival, ganyan. So, CPR, pagka nabuhay,
i-admit namin yun, of course, kasi namatay, nag-code na siya. If not, gagawa mo ng death certificate, tas more ganyan. Tuloy-tuloy lang yon until the next day or kung gano'ng kahaba man yung duty kasi ako sometimes 24 hours, minsan That's straight. 48 hours straight. Oh, tuloy-tuloy yon. Pagdating ng 48 hours, pagka dumating na yung reliever ko o yung kapalitan ko, Reliable. ulit-ulit, indoors ko lang, ito hinihintay niyan, ito yung hinihintay niyan, and then uwi na ako. Tapos, yun na yan. Yun na yung duty namin. Tapos wala na kaming role dun sa magiging mga patients na iniwan namin. Trabaho na yun nung pumalit. Pumalit sa'yo. Oo. Yung word kasi na emergency medicine, baka isipin nila, on-call kayo kasi may word na Oo, emergency. Hindi yun pala nga yung ganun. eh. Oo. Hindi ganun yun. Hindi siya ganun kasi Kasi once makauwi na kayo, wala na kayong ano doon. wala na kaming As long as handle na-endorse doon. mo. Nasa emergency room lang kami. So technically, lahat ng pasyente namin is emergency. Oo, pero hindi kayo on-call. Emergency na on-call. On call. Baka tawagan ka, Doc John G. May emergency dito. Pagka may tumawag sa akin na ganun, wala kang doktor dyan. Diba? Meron dyan. Hindi ako duty. Yun, so, very misnomer siya eh, no? Mas madalas pa niyan yung mga surgeons, internal medicine, OB, yan. Yan talaga yung Oo. kailangan tinatawagan. Madaling araw, pati anes. Anis. Kasi lahat ng nasa OR basically. Totoo. Magkakapatid sila doon. Kaya sila yung nagkakaasawahan. Asawa ng surgeon, OB, asawa ng OB, anes, asawa, ortho, yung mga ganyan. Kasi sila yung lagi nagkikita-kita eh. Sige, I think na-share mo na rin naman yung most challenging part ng ER or emergency medicine. Pero bukod dun sa mga emotional burden, meron pa bang ibang mas challenging pa or ma-share? Challenging parts ng ER, I think, is yung tuloy-tuloy yung duty. Ganyan. Though, it's good and bad eh. Kasi the good part is after nga ng duty mo, wala ka ng role. You're out. Pero But during then, your duty, during your gamit na duty, gamit na gamit ka and tuloy-tuloy yung duty mo na isipin mo 48 hours, 2 araw kang wala sa bahay, ganyan. Siyempre, namimiss mo rin naman yung kama mo. Namimiss mo rin yung mga kasama mo sa bahay, parents mo, ganyan. Kaya ako, naglagay ako ng CCTV sa bahay namin na yung na-access ko online. So, kapag nasa duty ako, titingnan ko sa camera, nanonood sa ng TV. Para lang makita mo. Parang ganda yun, parang nasa update bahay ka lang, din. oo. Update lang. Kasi, alam mo naman mga parents natin, pagka tinawagan mo, yun yung time na hindi sila sasagot. Di ba? Di ba? Parang sinasadya nila eh. Ay, si Alvin. Hindi ko sasagot. Ring ka lang dyan. Minsan, tatawagan mo, hindi sasagutin. Tapos pagka sumagot, after 1 hour, 2 hours, nag-aalala ka, anong nangyayari? Nasaan ka ba ng 2 oras? Nasa labas. Tapos sabi ko, nasa labas ng bahay? Hindi. Nasa nasa garden. Ganun. Ba't di ka sumasagot? Iniwan ko yung cellphone ko sa kwarto eh. Tapos ang bigat, hindi mo madala. Di ba? Tapos parang, kaya ka nga may cellphone for emergencies na ganito. So, gusto mo lang naman makipag-usap. Pag may ganun, alam ko, okay, wala sila sa sala. Wala rin sila sa kusina. Ay, wala yung kotse, umalis. Kaya sila May clue ka pumunta. na kung ano nangyayari sa bahay. Ano yung nangyayari sa bahay, ganyan. Tsaka pagka namimiss mo lang ba, di ba, parang makita mo lang sila na naandun, gumagalaw, na parang kang naandun din kasi nakikita mo yung everyday, nila. Nagugulat nga sila eh. Minsan nakain sila, tapos bigla ko silang, kasi yung CCTV, di ba, may na siya. May voice. May voice, Kumakain silang ganyan, tapos magsaseta. Masarap, ganyan. Tapos sabi, tara, kain na, ganyan. Kumain na, ganyan. So, parang biglang usap din. But then, it's still somehow a challenge na you're out of the house for a few days. But it's the job. Ano naman yung rewarding part? Rewarding part is, Bukod sa pera. bukod sa pera. Kasi, Financial ba okay naman? financially, okay siya. Kasi unlike hindi naman sa pagko-compare, pasensya na po. Sa ibang specialties, 'di ba? Nag-iipon ka ng pasyente eh. Mag-start ka with 0 patients and then you get 2, you get 3, you get 4 until the point hanggang makilala ka, di ba? Hanggang makilala ka, hanggang sa point na tumatanggi ka na kasi pagod na pagod ka na sa pag-clinic. But then it might take years, 5, 6 years bago ka maging ganun. Sa ER kasi, medyo okay yung bayad sa'yo kung kahit pa ilan yung pasyente mo sa ER.
Tapos, kasi hindi naman makokontrol yun ng ospital eh, di ba? So kami, ito yung base namin. May base May pay base pay kami. Kasi, paano kung walang emergency, di ba? Di kawawa Ganun naman pa rin. kami. Hindi nagbabago yun. Hindi nagbabago yung base. Medyo established yung sweldo namin, pero stable yun. Regardless gaano karami ang kita nyo. Kasi per duty siya. So, stable yon. But then, sa iba, dahan-dahan tumataas. Pero pagka nag-meet kami, kaya nilang gumanon. Kasi syempre, kapag super specialized na sila, sikat na sila, ganyan. Yung pasyente nila is yung parents, tapos magiging pasyente na rin nila yung anak, yung kapitbahay nung yan, ang dami na nung pasyente nila. So, masusurpass nila kami. But then yung amin, parang we choose stability. At saka ang din is, sabi nung mga seniors namin, dapat yung kinikita nyo, sinesave nyo to start a business. Kasi at some point, hindi nyo nakakayanin mag-duty ng 24 hours, 48 hours straight. Kasi naisip ko rin naman, isipin mo, 50 years old na ako, 40 years old, parang medyo mahirap-hirap nga sa katawan yun. So, at pagka nasa point ka na nagbe-business na, medyo makakapag-scale back ka na sa duties. So, yun yung financially satisfying naman siya. And then, yun I get to do what I want during the times na wala akong duty. So, yun yung isa sa mga advantages niya. And satisfying din kasi, when it comes to the patient care, like, nakikita mo talagang nagbabago yung pasyente. Hopefully, for the good. Kasi, hindi naman nag-worsen. Hindi naman nag-worsen. Minsan, nahirapan huminga. Yung gano'n na talaga yung hinga nila. Parang, sometimes ang description ko is nakakita ka na ng isda na tinanggal mo sa tubig. Yan yung parang gano'n na hirap, tapos may ginawa kang something, ganyan. Tapos pagtingin mo, nag-cellphone ng ganyan, okay na. Tapos parang rewarding yung feeling na gano'n na napagaling mo yung pasyente in just a very short amount of time, and rewarding na tama yung iniisip mo, ganyan. And syempre, that's parang biglaan, mabilis na na-realize, mabilis na evidence na you saved someone's life. Kasi if hindi dahil sa'yo, baka hindi na okay tong pasyente na to right now. Mga ganun. So, yun yung isang Tsaka yung shinare mo din siguro kanina na yung na-appreciate nila yung effort. Yung kanina, yung may namatay, pero thankful pa rin thankful sila sa effort, ganyan. Dun sa care na na-receive nila. Hindi lang dahil dun sa result. Kasi sometimes, alam naman na nila yung result eh. So, what's the hardest decision sa ER na nagawa mo na? Hardest decision kasi talaga is when ka magsasabi na wala na yung pasyente. Though may mga naman yan, may mga guidelines naman yan na at this point, kukol mo na yan. But then, sometimes kasi i-call mo na wala na yung pasyente, but then the relatives is, Dok, isa pa, last na. Sa ganyan. pagkukode yan. Sa pagkukode, yung isang CPR pa, konti pa, ganyan. But then, naibigay mo na yung maximum dose, na nagawa mo na lahat. According sa guidelines, wala na talaga. And at that point, ikaw na yung magde-decide na, ma'am, wala na talaga. And i-explain mo sa kanya yon. Tapos, syempre, parang madidisappoint siya sa'yo na parang hindi mo ginawa, na Hindi naman kasi pare-pares ang response ng mga patient, totoo. mga relative. Na parang hindi mo ginawa yung lahat, hindi mo siya pinagbigyan, na parang, syempre, hahawakan niya yung hope na siguro kung tinuloy ni Doc na isa pa, nabuhay pa yung kamag-anak ko. But then, iwe-weigh mo rin na kailangan, as ER, kailangan maintindihan mo rin yung staff mo. Kasi yung nurses yung nagsi-CPR na parang pagod na yung nurse ko. Meron pa siyang ibang mga pasyenteng titingnan. Anong oras pa lang ng duty niya, parang first hour pa lang ng duty niya or ano. So, kasama yun na sa nagfa-factor in Kunyari, patapos na yung shift niya, uuwi naman na to Sige, if natin, yung mga ganun ba. So, if papagurin ko siya ngayon, baka masacrifice yung care niya dun sa other patients. So, kasama yun sa mga bagay na nagfa-factor in. Very difficult yung decision to tell someone na wala na yung pasyente nila. At saka, parang hindi mo alam how your relatives will react. Yung relatives will react. Sometimes, may mga iba na aligaga pagdating na, Dok, tulungan niyo kami, ganyan. Tapos parang galit sila. Tapos CPR, ganyan. Nakita nila yung ginawa mo. Tapos nag-explain ka sa kanila. Tapos kalmado lang sila.
Tapos, okay po, sige po, naintindihan po namin. Meron naman na kalmado lang, tapos pag CPR, ginawa mo na lahat, tapos Doon na sila in-explain mo, wala na po. Ay, kasi ganyan-ganyan eh, yun sa ganyan eh. Tapos parang, okay, kalmado lang kayo kanina. Tapos, ano siya, hindi mo maaano Hindi kasi, mo matatansya eh. hindi mo matatansya Yung iba-iba kasi response nga ng tao. relative. Iba't iba kasi yung ugali din. So, yun. Sige, I think final message na. Unahin natin, final message siguro sa mga aspiring muna Okay. na gusto maging EM. Aspiring EM consultants, ano siya, huwag kayong mai-intimidate na sa ER kasi very, again, fulfilling siya and rewarding din. May downsides ang ER, may downsides din naman lahat ng specialties. Like, kahit itanong mo ang surgery, ang IM, ganyan, may mga bagay din silang hindi nila masyadong gusto doon. And of course, may mga good things din sa ER, kagaya ng nasabi na napag-usapan natin kanina. So, ano siya every specialty has their own pros and cons eh. So, wag kayo mai-intimidate if yun talaga yung gusto nyo. Especially, also, kapag hihingi kayo ng advice or sa ER, make sure na ang kakausapin nyo is someone who actually had experience sa ER. Kasi, relatively speaking, hindi pa siya masyadong laganap dito sa Pilipinas. Hindi pa siya masyadong lahat nakakaalam mo. Kaya nga maganda ngayon yung series, yung The Pit. Sa Netflix? Oo. Hindi, sa HBO Max. Iba pala. Yung Trauma Code yata yun sa Netflix. Trauma Yung sa HBO Max yung The Pit, very maganda siyang representation ng kung ano yung nangyayari sa ER. So, medyo sumisikat. So, kung may gusto ng mag-ER, ganyan, make sure na tatanungin nyo, mga EM. Ano yung mga qualities na okay sa tingin mo? Qualities na okay. Or personalities na okay? I think yung mga personalities na okay is yung mga yung mga adrenaline junkie. Though hindi naman requirement yon kasi kagaya ng ibang co-residents ko, chill-chill lang naman. Madedevelop mo na lang yun. Madedevelop mo na lang siya. Siya, big help siya na kaya mong mag-run on coffee or matcha or Red Bull or something kasi may time talaga na mapapagod ka and may time talaga na wala kang tulog. But then after, dun ka magbabawi. And sa personality din kasi yung trabaho. Tapos after, punta ako dito, travel ako sa ganyan. Okay sa'yo yung ganyan. Para may time ka to do whatever it is that you want. Akyat ako ng bundok, surfing ako dito. Kasi if ibang schedule, hindi mo magagawa yun. Diba? So, huwag kayong mai-intimidate sa ER kung yun talaga yung gusto nyo. Kasi yung mga ikinatatakot yung mga bagay, kadalasan yung kaba, nagpapanik po ako, ganyan, sa pasyente. Nale-learn mo siya on how to conquer it and how to react to certain situations during your training. Kaya nga may training, kaya nga siya 4 years. Learning curve naman yun. It's a learning curve talaga. And dahan-dahan mo siyang mali-learn, matututunan. And then, sa paghanap nyo ng residency program sa mga specialization. na maganda, I think I can speak for EM for now kasi hindi naman ako familiar. Kasi madami nagtatanong, madaming nag-chat sa akin, Doc, saan maganda mag-residency, ganyan. I think kung saan ka malapit na hospital na accredited ng Philippine College of Emergency Physicians. Just make sure na accredited siya or ongoing yung application nila dun sa Philippine College of Emergency Physicians. Kasi pagka naman na-accredit ka ng college, ng society, that means na yung hospital na yun, pumasa siya dun sa mga kailangang requirements dun sa pagiging training institution. And ibig sabihin, yung mga consultants doon are willing to teach and marunong and established talaga sila as consultants ng emergency medicine. So, I think that's a good thing. Also, yung tools din ng hospital, ng ER. Kasi, syempre, mas maraming tools, mas maraming equipment yung hospital. And bilang EM, hindi namin kaya mabuhay alone eh. Magre-refer kami sa ibang department eh. Tingnan nyo rin kung maganda yung residency programs nung ibang department. Kasi kunyari, ikaw,
maganda nga yung EM dun sa ospital na yon. Hindi naman masyado maganda yung surgery. Oo, totoo. Or yung IM dun sa, or wala silang resident, ganyan. Hindi naman sabihin natin hindi maganda, Oo, hindi sila wala magaling. na lang. Like, walang applicants, ganyan. So, paano ka magre-refer? Kanino ka magre-refer? Pwedeng diretso sa consultant or ano. So, pero isa yun sa mga magiging things to think about. Kasi pag practicing na kayo, kailangan nyo talaga mag-refer. Magre-refer ka talaga. Kasi pagka in-admit yan, hindi naman kami mag-a-admit sa floors. Kunyari, for OR yan, hindi naman kami mag-o-opera, ganyan. Kayo, sa radio. Kayo yung parang ano namin parang medyo Mas chill lang talaga ka. at saka link na yung EM at saka radio kasi pagdating pala ng pasyente, x-ray na agad. Parang, CT agad. CT agad, ganyan. Kaya nga ang daming memes ng ED physician sending the patient for his 5th CT scan this night. Kasi wala pa makita. Pasensya na po. Wala kaming mahanap Alam, pa-ultrasound namin. Yung sa hospital kasi kung saan ako nag-training, walang EM. Oo. So, ang nakakausap namin mga nephro, IM, pero ganun pa rin. Ganun pa rin, yung paulit-ulit na. Paulit-ulit na. Tapos talagang, minsan nga meron na kaming may mga kasabay na kaming ka-duty na nagbabiberan na lang kami ng resulta. Para before ko i-upload, alam na niya. Pinicturean ko ng ganun. Mabilis, di ba? Tsaka, ano siya, isa sa skill ng EM is kailangan magaling ka sa intrapersonal na usapan. Intra or inter? Inter yata. Interpersonal. Kasi kailangan may kahit paano working relationship ka with this department and in this department. Kasi hindi pwedeng, ay galit ako dyan. Bawal. Hindi pwede. Kasi magre-refer ka dyan. Mag-a-admit at mag-a-admit ka sa department na yan. So, dapat friendly pala. friendly or kahit paano marunong kang makipag-usap ba na civil, ganun. Ex ko yan, hindi ako magre-refer dyan. Hindi pwedeng ganun. Nagpa-flashback sa akin yung baka mag-relapse ako. Pag na-refer ako dyan. Mamaya magre-refer ako. Etong pasyenteng to, ginawa ko naman yung lahat para sa kanya, no? Pero ikaw ba? Ay, sorry. So, mga ganun. Hindi naman pwedeng ganun. So, kailangan may kahit paano marunong ka makipag-usap. Usap sa mga ibang departments. Kasi, ano ka talaga parang exposed ka talaga. So, ang ano nga niyan, madaming mga naliligaw na sometimes introvert tapos nasa EM. So parang pagdating sa duty, may persona sila na, hello, kamusta po kayo? Ganyan. Tapos pagka nasa office na, ubos na yung nila, social battery. ubos yung social battery. Tapos parang sa amin, kilala namin na, tahimik lang yan. sa labas lang siya, ganon. Pero, nade-develop siya during the training. Kasi ako personally, malikot akong tao. So, sabi ko, dun sa mga co-residents ko, nakaugali ko, hindi ko nai-imagine yung sarili ko, kunyari, magre-radio ko, nakaupo ako magbabasa ako ng Pinakamatagal ko pa rin nakaupo, 12 hours Grabe. Kumain, nag-lunch lang ako, tsaka dinner. Tapos, upo ulit, basa ulit. Sabi ko, baka mabato ko yung PC. Sabi ko, gusto ko, kasi pag lakad ng lakad, ganyan. Minsan, di ba, nung clerkship doon ko rin naisip na baka pang EM ako kasi halimbawa, PDA rotation natin. Tapos nakaganyan ako sa surgery. Ano nangyari dyan? Nagtitingin-tingin ako, IM. Uy, masakit daw yung tiyan nun. Re-refer yun sa'yo. Ano yan? Yung mga ganon. So, parang hindi ako ma-stay sa isang lugar. So, yung likot kong yun, sabi ko, imagine, patho. Kunyari, patho, di ba? Nakatingin ako sa microscope, 12 hours. So, parang, hindi ko kaya. Hindi kaya. So, yung mga personalities talaga kasi. Yung stereotypes sila for a reason May something talaga doon. Kaya si Glocom Flecken, talaga, ang galing niya talaga no? Kuhang-kuha niya talaga kahit yung sa pedia, sa psych, mga ganyan. Any last message sa mga patients na mga naka-experience siguro ng emergency room treatment or yung may mga naka-experience ng kailangan nila gawa ng first aid yung mga tao? I think sa patients, ang message ko lang sa kanila as an EM is that kung sa tingin nyo, emergency talaga, kasi nga sabi ko nga, medyo vague wala namang rules na, hindi yan emergency, ganyan. Wala namang rules na, if you feel na emergency talaga yan, you can go to the ER naman, and
i-assess kayo dun, na sometimes the nurses, the doctors, kasi a mentor of mine once told me na sometimes half of our job is just reassuring patients na hindi yan emergency or ano. So, trained din kami doon to assess na hindi yan emergency, ganyan. And na-training din kami na sabihin yon in a professional and nice medical way na hindi ka para sa ER, ganyan. So, wag kayong matakot sa ER, and then also, wag rin abusuhin yung ER. Kasi nagkakaroon din naman talaga ng pasyente na, ay, hindi ako umabot sa pila ng check-up ko eh. Punta kaya ako ng ER, may doktor doon. Sige, Doc, saan ka nila pwede hagilapin kung magpapacheck up sila sa'yo or sa social media? Okay, sa social media na lang kasi ayoko ng emergency. Okay. Pagka-critical kayo, pumunta kayo sa pinakamalapit na ospital. Baka puntahan nyo pa ako eh. So, ako po ay nasa social media. Nagpo-post din po ako ng medical contents. On TikTok, on YouTube, and on Instagram, you can find me, Junji Arapan MD. And on Facebook, Doc Junji Arapan. I think ilalagay, sulat na lang natin dito sa baba. Please follow me for medical contents, and also I do live streams na nagsasagot tayo ng mga health contents, nagsasagot tayo ng mga health questions, nagbibigay ng health advice. Ayan. So, again, thank you so much po kung nag-enjoy kayo sa ganitong klase ng contents. Comment down below, and kung may mga suggestion po kayo na topics na pwede namin pag-usapan ni Doc Junji sa mga future podcast, i-comment nyo rin po. So, yun lang. Bye. Thank you for watching, and we'll see you on the next one. Peace. Ayos. Alright. Thank you.